Boss, may operasyon ka na gagawin ngayong araw. Ang oras ay... Hahaha. Oh mahal, let's at diti. Xiao Fang, ikaw ang girlfriend ko, kayong dalawa. Nanay, gagawin ito ni Zuk Xiaolong dito. Nagsisimula na ang unang araw ng internasyonal. Tinapos ko na si Kuya Lim. Mula nang matuklasan mo ang relasyon namin. Pagkatapos ay maghiwalay na tayo. Maghiwalay. 3 taon na kaming nag-uusap. Lahat ng pera na kinita ko ay binigay sa iyo. Ang natanggap niya bilang kapalit ay pagtataksil. Maliit na dragon. Yong Fang, ang napakagandang babae ay sumusunod sa iyo. Hindi ba't sayang ito? Mula ngayon, ha? Siya na ang asawa ko ngayon. Hindi mo dapat ito mangyari sa hinaharap. Anong hindi tamang kaisipan, hahaha? Hindi mo man lang alam ang sarili mong limitasyon, ha? Okay lang naman, baby. Sa araw na ito, ako ang magiging direktor. Ipinaalam ko sa iyo sa ngalan ng emperador. Ikaw ay pinaputo, mag-impek at mawala. Xiaolong, ano ang maibibigay mo sa akin? Wala kang maibibigay sa akin. Isa ka lang walang silbi na intern. Hahaha. Isa ka lang walang silbi na intern. Kayong dalawang mangmang. Natuklasan ang host, umabot na sa sukdulan ang kanyang galit. Matagumpay na naisaaktibo ang random na sistema ng pag-check-in. I-trigger ang gawain sa pag-sign in ngayon. Halika na lang, umupo si Director Lee sa harap ng kanyang upuan sa opisina. Kumpletuhin ang pag-check-in. Magagamit ang mga random na gantimpala. Tulungan ang host na umunlad at maging mayaman. Pag-ikot ng mga talahanayan sa buhay. Sistema, ang gininto ang daliri sa nobela. Sa ganitong paraan, maibabalik ko ang aking buhay. Hahaha. Buntong hininga. Alainan. Buntong hininga. Matagumpay ang pag-check-in. Gantimpala, isang banal na doktor na kapatid na babae. Sa kanyang paglalakbay doon, makakatulong sa host na makamit ang pagbabalik loob ng pagkakakilanlan. Kasama rin dito ang mahimalang kasanayan sa medical na host. Kumpletuhin ang pagbaligtad ng pagkakakilanlan. Ang dahilan kung bakit naglakas loob ang butihing lidigi na ito na mang-aapi sa akin. Mas mababa lang ang status ko kaysa sa kanya. Mabahong maliit na dragon, naghahanap ka ba ng problema o ano? Paano ka maglakas loob na umupo sa bench ko? Sa ngayon, hindi lang ako ang nag-aaway sa iyo. Nais kong i-blacklist ka sa buong industriya. Sa buong lungsod ng Bobay, hindi na siya makakahanap ulit ng trabaho. Lidegi, tumatahol ka na parang aso. Damn it, ngayon. Tumigil. Diway. Sinusubukan mo bang saktan ang aking kapatid? You, director. DN, anong hangin ang humihip sa iyo sa akin? Nandito na ang maliit na departamento, hahaha. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko lang? Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Papatulan mo ba ang kapatid ko gamit ang ashtray? Hindi ako. Nakababatang kapatid na lalaki. Sa wakas ay natagpuan ka na rin ni ate. Napakahirap hanapin ka. Sa kabutihang palad, pagtutugma ng Jin. Doon ko lang napagtanto na ikaw ay ako. Ang nakababatang kapatid na matagal nang nawawala. Tapos na, paano biglang nagbago si Zuk Xiaolong? Siya ang naging pinakamamahal na kapatid ng direktor. Din, paano naging kapatid mo si Zuk Xiaolong sa pagkakataong ito? May hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan? May hindi pagkakaunawaan ba? Binubuli mo ang kapatid ko. Simula ngayon, ikaw ay pinaputo. Gayon din, ay blacklist ko kayo sa buong industriya. Mula ngayon, narito ka na. Hindi makaligtas ang buong babae. Ano? Ako ay tinanggal. Anong ginawa ko ngayong araw? Ako ay isang mababang hepe ng seksyon. Sa katunayan, nasaktan niya ang nakababatang kapatid ng direktor. Bro. Hindi. Tatay, haha, hey. Mga ninuno, hahaha. Alam kong mali ako, bulag ako. May mga mata ako pero hindi ko nakilala ang bundok tayo. Huwag mo akong hayaang paalisin ako ng direktor. Ikaw maliit na bitch, bilisan mo at humingi ng paumanhin. Lahat ng ito ay sa kanya. Siya ang unang nag-aakit sa akin. Kung hindi, paano ko ito magagawa? Paano ka maglakas loob na hawakan ang iyong babae? Kapatid na Long. Nagbibiro lang ako sa iyo, maliit na dragon. Huwag magalit. Balik tayo sa nating dati, okay? Sakim para sa walang kabuluhan at kaluwalhasya. Isang babae na curries pabor at curry pabor. Sa loob ng 3 taon ang aking damdamin para sa iyo. Isipin mo na lang na parang pinapakain mo ang aso. Mula ngayon, huwag ka nang muling humarap sa akin. Kung hindi, hindi ko mapipigilan ang aking mga pagnanasa at pilay ka. Ang pagkakaroon ng kapatid na babae na magpoprotekta sa iyo ay talagang maganda. Umupo ka sa opisina ng ate mo. May sorpresa si ate para sa iyo. Makapangyarihan talaga ang sistema. Wala akong dapat ipag-alala. Agad akong naging ang bunsong kapatid ni DN. Alainan.
Kuya, naipaalam ko na sa lahat ng mga pangunahing shareholder. Paghahanda sa pagdadala sa Zhongshan Hospital. Ang mga share ng kumpanya ay sa iyo. Ang pagbibigay sa akin nito ay hindi gaanong malaki, hindi ba? Iba pang mga shareholder ng ospital. Sila ay magiging malungkot. Huwag mag-alala, hindi ko ito ibinigay sa iyo. Mga bahagi sa kanilang mga kamay. Handa na akong kunin ito sa sarili kong mga kamay. Kalahati ng mga share ay ibibigay sa iyo. Kalaunan, sa ospital na ito. Si ate ang nasa likod mo. Pagkatapos ay wala nang mang-aapi sa iyo. The end. Ano ba ang problema? Bakit ka nagmamadali? Pagtawag sa amin, anong ginagawa mo dito, intern? Bukas pa ba ang opisina ng direktor para sa iyo? Si Zook Xiaolong ang nakababatang kapatid ko. Kumusta? Hahaha. Ngayon lang, ang bibig ko lang ang walang katuturan. Huwag mo na lang ilagay sa puso, hahaha. Okay lang, ayos lang. Hindi naman ako maliliit na tao. Pero kamag-anak mo si Lidegi, di ba? Nasaktan lang niya ako at natanggal sa trabaho. Alam mo ba, kaya naman hindi ka taka-taka na ibinigay sa kanya, ngayon lang siya ni Lidegi. Tumawag ako at sinabing tinanggal ako. Hindi pa malinaw na ipinaliwanag ang mga dahilan. Tinawag ako dito, kaya ganyan ang sitwasyon. Inabuso ni Lidegi ang kanyang kapangyarihan. Makipag-ugnay sa mga relasyon. Binubuli ang aking kapatid. Binuksan ko siya. Wala kang pagtutol, di ba? Hindi. Sa katunayan, ito ang pakinabang ng kapangyarihan. Lahat. Tinawagan ko ang lahat dito ngayon dahil gusto ko. 60% ng mga namamahagi ng Zhongshan Hospital. Binigyan niya ng 35 puntos ang kapatid kong si Zook Xiaolong. Wow! Mula ngayon, siya ay ang pinakamalaking shareholder ng Zhongshan Hospital. Ang tunay na tao sa kapangyarihan. May kapangyarihang magveto ito. Diin, mag-isip ng pangmatagalang. Ito ang inihayag mo lang. Ang bagay na ito ay tila medyo walang pag-iisip. Kahit na si Zook Xiaolong ang iyong nakababatang kapatid. Kung ito man ay isang good brother o isang biological na nakababatang kapatid. Ngunit ibinibigay mo sa kanya ang iyong mga share. Hindi masyadong kumbinsido. Ano nga ba ang hindi mawawala ng pag-asa sa masa? Hayaan mo akong magsalita sa ganitong paraan, Direktor. Kilala ka bilang isang banal na doktor na may mahimalang kasanayan. At lahat ng naroroon ay dalubhasa. Libu-libong mga operasyon ang nagsagawa ng mga operasyon, malaki man o maliit. At si Zook Xiaolong ay isang intern na doktor lamang. Ni hindi man lang siya nakahawak ng scalpel. Ibigay mo sa kanya ang ospital. Hindi ka ba natatakot na mabangkarote? Director. Pag-unlad ng pagloload ng banal na kasanayan sa medikal, 25%. Maaari mong bigyan ng kapangyarihan ang iyong kapatid. Maaari nating tanggapin ito. Ngunit ang pagpapaalam sa kanya na mamuno sa kinabukasan ng ospital ay hindi. Hindi angkop. Kung ikaw ay may kasanayan, syempre, wala tayong pag-aalinlangan. Bagamat sinuportahan siya ng direktor. Ngunit dapat pa rin tayong maging taos pusong kumbinsido. Ang aking kapatid na babae ay isang mahimalang doktor. Bilang nakababatang kapatid, syempre, hindi ito magiging masama kung hindi pa rin mawawala si Xiaolong ngayong linggo. Kung gayon, ang mga share na ito ay pag-aari ko. Plus ang aking sariling mga pagbabahagi. Siya ang pinakamalaking shareholder ng ospital. Tiyak na mapalayas niya si Duwaner. Kasabay nito, maaari niyang ilabas ang kanyang galit kay Lidegi. Ito ay isang panalo-panalo. Mahimalang medikal na kasanayan sa pagloload ng pag-unlad 50%. Sa ngayon ay nag-aayos na ang aming ospital. Isang mapanlinlang na pasyente. Pumayo at suriin siya. Ang pangulo ng lungsod na si Liu. Masamang balita, Direktor. Naroon na si Pangulong Liu mula sa lungsod. Isang linggo na kaming na ospital. Hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan ang sanhi ng sakit. Galit siya sa labas. Sinabi niya na kung hindi mahanap ang sanhi ng karamdaman, malapit na naming isara ang aming ospital. Bawiin ang aming lisensya sa negosyo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nangungunang pinuno ng bayan. Ang kanyang kalagayan, nagkaroon kami ng magkasanib na konsultasyon. Sa katunayan, hindi mahanap ang sanhi ng karamdaman. Ngunit higit sa lahat mula sa ibabaw. Siya ay talagang may sakit. Kahit anong pilit nilang gawin, hindi nila mahanap ang dahilan. Sumasakit ang ulo ko. Ngayon ang ebidensya, ang iyong sariling magandang pagkakataon. Halika at tratuhin si Pangulong Liu. Pagalingin siya. Lahat tayo sa hinaharap. Tumingin ang lahat sa pamumuno ng iyong kabayo. Nag-aaway ka lang. Kalagayan ni Chairman Liu. Lahat kayo ay nag-aalaga nito ng magkasama. Wala ni isa man sa mga ito ang nagbunga. Ngayon gusto mo bang tratuhin ka ng kapatid ko? Sumama ka sa akin. Pag-unlad ng pagloload ng mahimalang medikal na pamamaraan, 75%. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, sis. Alis na tayo. Boss, sa wakas nagawa mo na rin. Sumailalim sa physical examination si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang naganap na abnormalidad. Ngunit nanatiling walang malay si Director Du. Ikaw ang pinuno ng ospital na ito. Sa araw na ito, inilalagay ko ang aking mga saloobin dito. Kung hindi agad gumaling ang karamdaman ni Pangulong Liu, hindi mahanap ang sanhi ng karamdaman. Madaling isipin ang mga kahihinatnan nito. Huwag kang mag-alala, Assistant Zhang. Sa araw na ito, natagpuan namin ang isang dalubhasa sa buong mundo. Siguradong mapapagaling niya si Pangulong Liu. Pakiusap, tratuhin si Chairman Liu. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo na mag-back out ngayon. Kung hindi, bibigyan ka ng direktor ng shares. Hahaha, kaya sa akin yun, haha. Pag-unlad ng pagloload ng mahimalang medikal na pamamaraan, 100%.
1%. Ang sistema ay nagbigay sa akin ng ilang mahimalang kasanayan sa medikal. Matagumpay ang paglo-load. Hindi alintana kung ang sakit ay yin o yang. Ay posible na mawala ng timbang sa ugat. Kumusta ito? Ano ang kanilang na-diagnose? Ito ay ang masamang enerhiya na sumasalakay sa katawan. Isang mamamatay tao na aura. Isang mamamatay tao na aura. Ito ay ito. Zhou Xiaolong. Napakaraming nobela ang nabasa mo, di ba? At ang masamang aura ay sumasalakay sa katawan. Bakit hindi ka nagsasabi ng kahit ano? Si Pangulong Liu ay sinapian ng isang multo. Kuya, hindi ka naman nagkamali ng pagsusuri, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi magiging mali ang diagnosis ko. Ito ay dahil sa masamang enerhiya na sumalakay sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nawalan ng malay si Chairman Liu. Kahit sinong instrumento ay kayang gawin ito. Hindi madiskubre ang kanyang karamdaman. Ito ay dahil sa masamang enerhiya na sumasalakay sa katawan. Kaya't walang sakit. Ngunit ito ay nagkakahalaga sa kanya ng kanyang buhay. Lesui, Zhou Xiaolong. Hindi mo alam kung paano maniwala sa siyensya. Nakikibahagi lamang siya sa mga gawaing multo at halimaw na ito. Parang mga 3 years old pa lang kami, se. Walang masamang enerhiya sa mundong ito. Tumahimik, katulong Zhang. Hindi mo ako kayang sumigaw ng ganyan. Pagsusuri at paggamot ni Zhou Xiaolong. Ito ay puro kalokohan. Mula nang sabihin mo na siya ay na-diagnose. Ito ay walang katuturan. Pagkatapos ay ipaliwanag ito sa akin ngayon. Narito ang kalagayan ni Pangulong Liu. Ito, Yenwei, isang kwa. Mula nang ma-diagnose ni Isixian ang sakit. Maaari ba itong gamutin? Siyempre, ang acupuncture lamang ang kailangan. Ipasok ang ilang mga tahi at nag-aalis ng masamang enerhiya at maaari kang gumaling. Talagang kayang pagalingin siya ng kapatid ko. Magtiwala ka sa akin. Sige, maghahanda ako ng mga karayom ng pilak para sa iyo. Tapos na rin ang karayom. Kailan magising si Chairman Liu? Huwag mong gawing mas masahol pa ang iyong kalagayan. Ako'y nasa bingit ng kamatayan. Paggising, parang naaalala ko. Matapos mawalan ng malay, namatay siya. Sa wakas, nagising ka na. Ang batang doktor na ito ang nagligtas sa iyo. Maraming salamat po daw sa pagligtas sa buhay ko. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Tiyak na sasang-ayon ako. Masyado nang magalang si Chairman Liu. Ang pagligtas ng buhay at pagpapagaling sa mga sugatan ay tungkulin ko. Panahon na para tuparin ang ating taya. Nagising lang si Pangulong Liu sa iyo. Hindi ito nangangahulugang magagawa mo ito. Gumaling ang kanyang katawan. Buntong hininga. Kapag natamaan, kailangan mong tumayo sa pansin. Kung tataya ka, dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Mula nang ma-ospital si Chairman Liu, siya ay nanatiling walang malay sa buong. Ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ay nagpapakita ng normal. Iniligtas ng kapatid ko si Chairman Liu. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakahusay. Alainan, maganda ang pakiramdam ko ngayon. Dapat mong matupad ang bago at pagkatapos. Taya ni si Zhou. Kung hindi, ay blacklist kita. Ito ang pagtatapos ng lahat ng sinabi ko. Nagkamali ako. Inaamin ko na natalo ako. Ang isang ito ang kasunduan sa paglilipat ng share ni Li Dawei. Ayon sa Taya, pumirma na siya. Nangangahulugan ito ng pag-alis ng walang anuman. Paano ang tungkol sa hinaharap? Ibibigay ko sa iyo ang opisina na ito ng babae. Mula ngayon, kapag papasok na ako sa trabaho, maaari kang magtrabaho dito. Ang mahalaga ay kung kailan mag-isip. Ang trabaho ay kapag nagsimula kang magtrabaho. Salamat, ate. Ngunit ang mga share na ito ay akin. Kung gusto mo man o hindi, hindi mahalaga. Plano kong ipasa ito sa aking kapatid na babae. Sa hinaharap, ang kanyang kapatid na babae ang magiging suporta niya. Hindi ko na kailangan ang alinman sa mga iyon. Mga pagbabahagi upang maipakita ang aking katayuan. Ang sweet talaga ng kanyang maliit na bibig. Ngunit kung ano ang dapat ibigay ay sa iyo pa rin. Jitset, ate, nahirapan akong hanapin ka. Sa hinaharap, kasama niya ang kanyang kapatid na babae. Alam mo ba, naghahanap pa rin ako ng matutuluyan ngayon. Makipag-ugnay sa Duwaner. Nakakatipid din ito sa upa. Sige, uwi na ako sa bahay ko ngayon. Ipak ang aking mga gamit. Ihahatid kita roon. Hindi na kailangan. Ang nakatatandang kapatid na babae ang direktor. Marami pa ring dapat gawin. Okay lang naman sa akin na sumakay ako ng subway. Sige na, alainan. Ikaw. Hey landlord. Hindi pa tapos ang bahay ko. Bakit mo itinapon ang bagahe ko? Sa tuwing nagbabayad ako ng upa, mahigit 10 araw akong overdue. Ayoko nang magrenta. Hindi mo basta-basta maitatapon ang bagahe ko doon. It's said, ito ang bahay ko. Gusto kong gawin ang anumang gusto ko. Umalis ka na agad dito. Sige, ibalik mo sa akin ang deposito. Yenwei, ikaw jerk.
Yege, paano ka magiging hindi makatwiran? Noong umupa kami, napagkasunduan namin ang 1 buwan na deposito at 3 buwan ng maaga. Kahit medyo late na ako, pero wala naman akong utang na loob, kaya kailangan mong ibalik ang aking deposito. Dahil lang sa naantala mo ang pagbabayad ng upa. Kaya naman kailangan kong i-deduct ang deposito. Umalis ka na agad dito. Napakaraming tao ang nag-uumapaw sa aking bahay. Mawala ka na ngayon. Oh, mahal. Mag-trigger ng random na gawain sa pag-sign in. Pumasok ang lalaki sa kwarto at umupo. Mag-check-in sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa sofa. Nakuha pagkatapos ng matagumpay na pag-check-in. Pagkakataong manalo ng premyo, dumating na naman ang isa pang gawain sa pag-sign in. Hindi mo nais na upahan ito sa akin. Wala akong pagpipilian. Napakaraming bagay sa kwarto ko. Hayaan mo na lang akong maglinis ng gulo, di ba? Oh, mahal. Binabati kita sa host para sa matagumpay na pag-sign in. Isang reward draw. Loterya ba ito? Gumuhit. Congrats, host, sa pagguhit ng pinakamayamang kapatid na babae sa kanyang paglalakbay doon at gantimpalaan ang host sa paggastos. Dobleng pagbabalik ng kasanayan. Ang pinakamayamang babae sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan siya ng tulong sa isang divine doctor sister. Ngayon ay ibinibigay na ito sa pinakamayamang kapatid na babae. Mukhang gusto ng system ang ate ko. Hey Zog Sayawlong, hindi ka pumapasok para kumuha ng isang bagay. Bakit ka nakaupo dito? Naunawaan ko ito. Gusto mong manatili dito, di ba? Sa totoo lang, hindi pa nababayaran ang upa ko ngayong buwan. Kahit ayaw mong ipaubaya ito sa akin. Papayagan akong manatili sa loob ng 1 buwan. Gusto kong manatili sa natitirang bahagi ng buwang ito. Okay, wag kang mag-alala, matulog ka na lang minsan. Hahayaan kitang manatili dito sa lahat ng oras. Kahit kalahating taon na lang silang nagbabayad ng upa. Ano sa palagay mo? Kaya't naramdaman mo ang aking kagandahan. Noon pa man ay may mga pagnanasa, basta wala ka sa tamang landas. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa iyo ng hayagan. Hindi alam ng binata ang kagandahan ng isang batang babae. Mali ang pagtrato sa babae na parang kayamanan, hahaha. Hindi ko ibebenta ang aking katawan. Isa ka lang. Isang sablis lamang na pangalawang may-ari ng lupa. Nako, maayos ang pakikitungo sa iyo ni ate. Yesi, umalis ka na rito. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan ang aking kapatid. Sino ka ba? Sino ang nagpapasok sa kwarto ko? Nakababatang kapatid na lalaki. Buntong hininga. Sa wakas ay natagpuan ka na rin ni ate. Ikaw ay... Ako si Liu. Ilang taon na tayong hiwalay. Hindi mo na nakikilala ang ate mo. O ito ba? Tinatakot ka ng babae. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Haha, naglakas loob kang sampalin ako. Huwag mong isipin na nagdala ka ng 2 tao. Kunwari lang ay isang malaking shot. Sasabihin ko sa iyo, ang buong komunidad na ito ay pag-aari ko. Kapag nahuli mo ako, hindi ako mawawala ng pera. Huwag mo nang isipin na lisanin ang kapitbahayan na ito. Tulad mayabang na tono. Bagamat babae pa rin ang babaeng ito. Isa lang siyang pangalawang may-ari ng lupa. Sa likod nito ay may isang lalaking nagngangalang Wang An. Ito ang buong komunidad ng Xingfu. Ang malaking boss ng apartment. Huwag kang matakot, kapatid. Hayaan mo na lang ang kapatid ko na ang mag-asikaso ng bagay na ito. Kayong dalawa ang tumawag kay Wang An. Sabihin mo sa kanya na pumunta ka agad. Ito ay si Pangulong Li. Hayaan ang babaeng ito na makita ng malinaw. Alin ang mas magaan at alin ang mas mabigat. Tumawag ka pa nga. Ano ang nagpapanggap mo? Tinawag niya si Wang An. Alam mo ba na si Wang An ang pinsan ko? Alainan. Talahanayan. Kuya, ano ang nagdadala sa iyo dito? Li. Kuya, bakit mo siya tinawag na Pangulong Li? Sigurado ka bang nagkakamali ka? Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Bumkin. Hindi isang malaking shot. Paano ka maglakas loob na tawagin si In Eli na isang country bumpkin? Alam mo ba ang lahat? Ang lahat ng mga apartment sa Xingfu community ay pag-aari ni In Eli. Industriya. Ano ang kahulugan ng pagiging pangulo ni Li? Siya ang tunay na pinakamayamang tao. Bilisan mo at humingi ng paumanhin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Pangulong Li na pinalayas. Tagapagsalita lamang para sa masayang komunidad. Lahat ng renta ko ay dapat ibigay kay In Eli. Alam mo naman talaga kung paano ako makikipag-away. Lumuhod at humingi ng paumanhin. Si Ryan, alam kong nagkamali ako. Lahat ng ito ay ang aking kawalang ingat sa sandaling iyon. Hindi ko alam na ikaw pala si Pangulong Lim. Pakiusap, iligtas mo ako. Hindi ka ba nagsasalita ng malaki? Sinabi pa niya na lahat ng bahay sa Xingfu community ay sa iyo. Hindi. Iyon ang lahat ng aking sariling mapagkunwari na kalokohan. Ipakita ang iyong sarili. Pagkatapos ay isinuot mo ang damit ng kapatid ko. Ano ang ibig sabihin ng paglabas? Ang taong nasaktan mo ay hindi ako. Ito ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Sa pagmamakaawa para sa awa,
hindi ka man lang nagmamakaawa para sa tamang tao. Kapatid na Long, alam kong mali ako. Sir, wag po kayong mag-aaway sa akin. Pakiusap, iligtas mo ako. Tinutokso mo pa rin ba ang kagandahan ko ngayon? Hindi ako maglakas loob. Hindi ako maglakas loob. Sis, hindi ko siya gusto. Mawala sa aking paningin. Kayong dalawa, kunin mo na lang siya para harapin ito. Pangulong Lin, wag mo itong gusto. Pakiusap, Pangulong Lin. Nagmakaawa si Long Ji. Sis, hindi ko hinihiling sa iyo na patayin siya. Hindi siya pinatay. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sa pamamagitan lamang ng pagwawala sa kanya, hindi siya makikita ng kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay, ipagbawal siya. Ipagbawal siya. Huwag itong gawing ganoon kalaki. Hindi ko hinihiling sa iyo na patayin siya. Ang gayong maliliit na numero ay naka-blacklist. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Ngunit nagsalita ang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay hayaan mo siyang umalis. Salamat po, Tim Eli. Ang biyaya ng pag-iwas sa kamatayan. Salamat, Kuya Long. Salamat, Jim Eli. Salamat, Jim Eli. CJ, mula ngayon, maging mabuting tao na lang. Halika na, maliit na kapatid. Dadalhin ka ni ate sa isang magandang lugar. Kapatid, ang villa na ito ay isang regalo para sa iyo. Hindi ka na dapat tumira dito. Anong rental apartment? Ito ang lugar ng lawa ng Asia Pacifico. Ang pinaka-upscale na villa sa buong Bobay City. Siyempre, hindi naging madali ang paghahanap sa iyo. Karapat-dapat ang aking kapatid sa pinakamahusay. Medyo sumasakit ang tiyan ko ngayon. Nagtungo si ate sa banyo. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Dati, binigyan siya ng kapatid na babae ni Duan ng mga chef. Maya-maya pa ay binigyan siya ng bahay ng mayamang babae na nag-iingay. Pareho silang naka-attach sa sistema. Isang alaala tungkol sa pamumuhay sa sarili. Wow, ang swerte na ito ay masyadong maganda. Napakasaya, haha. Oh wow. Hindi ba ito si Zuxia Olong? Ano ang ginagawa mo dito? Baka naman nandito sila para maghanap ng trabaho. Paumanhin tungkol doon. Distrito ng Villa ng Asia Pacifico Lake. Ako ang huling security guard na nag-apply ako. Hindi ba ito ang kaklase mo sa high school na Siksikyang? Hoy, umalis ka na. Huwag mo na akong tawaging malapit. Ako ang security guard dito ngayon. Ni hindi mo man lang naisip na lumapit sa akin. Ano ba ang kahanga-hanga sa security guard? Hindi ko lang maintindihan. Is it said? Sasabihin ko sa sinabi mo. Ikaw ay isang Pinoy na Pinoy. Magtrabaho bilang isang security guard dito. Ang mga taong naglilingkod ay pawang matataas na opisyal at maimpluwensyang mga tao. Lahat sila ay nakahihigit sa iba. Lahat ay kumikita ng higit sa 10,000 yuan sa isang buwan. Maaari siyang tumayo sa antas ng isang manager sa labas. Nakuha mo ba ito, country bumpkin? Nakuha ito, nakuha ito. Pagkatapos ay bilisan mo at mawala ka. Nakatayo dito na parang poste ng utility. Hindi ko maintindihan. Mga Pinoy sa Pilipinas, hindi nag-a-apply ng mga manggagawa. Pasensya na. Hindi ako nandito para maghanap ng trabaho. Sumama ako sa ate ko. Panoorin ang mga villa dito. Ano ang sinabi mo tungkol sa pagtingin sa villa? Itigil ang pagpapakita. Hindi ka kilala ng iba. Hindi ko pa rin alam. Isang bukid mula sa kanayunan. Nakapasok sa universidad. Ngayon kailangan mong maghanap ng trabaho. May pera ka pa para makabili ng bahay. It said, tumigil ka na sa pag-aaklas sa harap ko. Sino ang nagsabi na ang aking kapatid ay nagpapakita? Oh, Xiao Long. Ito ang iyong kapatid na babae. Alainan, yung figure, ganito ang hitsura. Ako ay kaya tukso kaya halos drooling. Kumusta naman si Zuxia Olong? Hayaan mo akong maging bayaw mo. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba naririnig ng malinaw? Nagustuhan ko ang ate mo. Ito ay isang pagpapala na nilinang ng iyong kapatid na babae sa loob ng 8 buhay. Kung ayaw mong maging bayaw mo ako, ayos lang din iyon. Matulog ka sa tabi ko. Maaari akong magbayad. Oh mahal, kung titignan mo ako, okay lang. At nangangahas ka pang insultuhin ang ate ko. Isang mapang-akit na tao mula sa isang mahirap na kanal ang nangangahas na hampasin ako. Dapat parusahan ang mga taong nagmamalasakit sa iba. May nagdudulot ng gulo sa pintuan. Mga Pinoy na nagdudulot ng kaguluhan sa Asia Pacific Lake Villa District. Ipapaalam ko sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi mo kayang ipaglaban ako kung gusto mong mamatay? Itigil ito pagkatapos ay tumigil. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Tagapamahala. May 2 manggugulo na nagdudulot ng gulo sa pintuan. Plano kong papatayin sila ng mga tao gamit ang mga patpat upang hindi tayo makaapekto. Ang imahe ng Asia Pacific Lake Villa. Bulag ka sa iyong mga mata. Maging si Pangulong Lee ay hindi siya kinilala. Ito ang pinakamayamang tao. Maaari silang manirahan sa aming distrito ng villa. Iyan ang ningning ng isang mapagpakumbabang kubo. Iyan ang mga ninuno na nagsusunog ng insenso. Sa katunayan, tinatawag mo siyang isang manggugulo. Pagod ka na ba sa buhay? Ang pinakamayamang tao. Zuxia Olong, talagang may pinakamayamang kapatid kang babae. Nalaman mo lang, Zuxia Olong, nagkamali ako. Para sa kapakanan ng ating mga kaklase, pakiusap ay save ako. Huli na ang lahat. Anong mayabang ka ngayon lang? At paano niya siya ininsulto? Kahit ako'y nasa paningin mo, mga tao sa kanayunan. Ngunit ang mga tao sa kanayunan ay hindi karapat-dapat. Pumunta ka dito para makita ang villa? Hindi ba't dapat silang igalang sa kanila? Upang ilagay ito ng tahasan. Pinahamak mo ang mga tao sa kanayunan sa kaibuturan. Kaya ang mga taong tulad mo ay dapat ding pumunta. Alamin ang buhay ng mga tao sa kanayunan. Sis, maaari mo bang ayusin ang isang bagay? Hayaan siyang maranasan ang bukid. Ano ang pakiramdam ng pagiging isang tao? Siyempre, maaari itong tunay ngang walang kapantay
ay ang mga pamamaraan ng aking kapatid na babae. Kahit na gusto mo ang mga bituin sa kalangitan, kahit na ang aking kapatid na babae ay maaaring makakuha nito para sa iyo. Narinig mo ba ang sinabi ng kapatid ko? Narinig ko ito, narinig ko ito. Ito ay siksikyang na ipinadala sa kanayunan. Ayusin ko ito kaagad. Boss, wag po sana. Hindi, gusto ko lang manatili sa lungsod. Ayokong maging manggugulo sa probinsya. Ayaw mong pumunta sa probinsya. Ayaw pa rin ang utak ko. May kumuha sa kanya palayo. Hindi, Boss Jayang. Manager, nagkamali ako. Ayokong pumunta sa probinsya. Ang mga security guard na ito, palitan ang lahat ng ito para sa akin bukas. Kung sakaling mangyari ulit ang ganitong pangyayari sa hinaharap, hindi mo na kailangang maging tagapamahala ng ari-arian. Tama si Pangulong Lee. Mag-recruit ako ng batch bukas. Ang mga disenteng tao ay nagtatrabaho dito. Halika na, maliit na kapatid. Hindi tayo mag-aaksaya ng oras dito. Bumalik sa bahay para matulog. Alainan. Sis, anong ginagawa mo? Tulungan kitang maligo. Napuno ko na ang tubig. Sige na, tutulungan kita sa paghubad ng damit. Hindi na kailangan iyan. Pagkakaiba sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Bakit hindi ka munang lumabas? Hugasan ko ito mamaya. O ikaw ang mauuna. Hindi ikaw ang paborito mo noong bata ka pa. Tinulungan ka ba ni ate na maligo? Bakit nahihiya ka pa rin ngayon? Dahil lumaki na ang kapatid ko. Lumaki na ang mabait na kapatid. Pagkatapos ay maaari mong hugasan ito sa iyong sarili. Pagkatapos ay aalis muna ako. Alainan, nako, muntik ko nang makalimutan. Ito ay para sa iyo. Ibigay ang iyong regalo. Wow, ang pinakamayamang babae na ito ay napakahusay. Mga regalo ng mga villa at marangyang kotse. Gustong gusto ko ito, haha. Lahat. Bukas ng gabi sa 9:30 minuto. Class reunion sa Dynasty Club. Nasa akin na ito, lahat ay dapat dumating. Sumigaw, si Liu Guangyan ay isa lamang sa mga taong iyon. Isang tipikal na pangalawang henerasyon na mayamang bata. Tulad ni Xiqiang, tumingin sa mga mahihirap at mga kababayan. Noong nasa kolehiyo ako, pinagmamasdan ko ang sarili ko. Mas mabuti pang magkunwari na hindi mo ito nakikita. Lalo na si Zuxia Olong bilang isang tao. Ikaw lang ang nag-iisa sa klase namin na galing sa probinsya. Bumaba ang mga estudyante sa kolehiyo. Sa pagkakataong ito, bihira nang pumunta sa isang high-end na ospital. Ang pagkakataon para sa karanasan sa club. Huwag palampasin, kung hindi dahil sa akin. Ipagdiwang ang pagbili ng bahay ng buo. Hindi kita bibigyan ng ganoong pagkakataon. Hoy, malinaw na ipinapakita ni Liu Guangyan. Ang bahay na binili ko lang sa buong bayan. Pagkatapos ay natag ako upang magpakita. Ang aking pakiramdam ng kataas-taasan ay sumisigaw. Noong una, hindi ko naman sinasadya ang show na ito. At dahil gusto mong magpakita, pagkatapos ay pupunta ako sa lahat ng paraan. Ang pag-ugali ay katulad na ni Liu. Pagkatapos ay salamat, Liu. Darating ako sa tamang oras bukas. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakita. Kung dati, baka hindi na talaga ako maglakas loob na pumunta. Ngunit ngayon, mayroon akong isang villa na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang sirang bahay na ito ay binili niya ng direkta. Kumpara sa 100 milyon ko, mas mahal ang villa na binili mo kaysa sa iba. Parang isang maliit na hangal na nakaharap sa isang malaki. Diffy. Hoy, magandang kuya, halika bukas ng tanghali. Kumain sa isang Vienna restaurant. Ang mga shareholder ng ospital na iyon ay nais na anyayahan ka sa hapunan. Hayaan mo akong tulungan kang makipag-ugnay. Tanghali na ng tanghali bukas at dinner party para sa class reunion bukas ng gabi. Ang oras ay hindi na antala ng iba. Okay sis, walang problema. Buntong hininga. Minamahal na mga shareholder ng Zhongshan Hospital. Pupunta ako sa banyo. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Hoy, maliit na dragon. Kailangan mo ba ng tulong ng iyong kapatid? Sis, uminom lang ako ng sobrang dami ng tubig. Paano ka makakatulong sa tubig? Matutulungan kita na magtiis. Sis, tigilan mo na ang pag-aaway. Kumikilos pa rin ako na parang lobo at tigre. Aalis muna ako. Buntong hininga. O ang aking. Napag-alaman na hindi pa dumarating ang host, ay activate ang double spending reward skill. Maaari ko bang itanong kung ito ay aktibo? Hindi, halos nakalimutan ko na ito. Kahapon, nang iginuhit ko ang kapatid na babae ng pinakamayamang babae, binigyan pa nga daw nila ng regalo. Dobleng paggastos ng cashback function. Email address. Doblehin ang refund ng paggastos. Ang mga kasanayan ay isinasa aktibo. Maging matyaga ka, host. Buntong hininga. Binabati kita, host. Na-activate na ang double spending rebate skill. Ang paggastos ay nagdodoble ng kasanayan. Ibig sabihin, gaano man karaming pera ang ginastos ng host, ibabalik sa doble ang presyo. Sa account ng host, doblehin ang refund. Kung gayon, hindi ba ako magiging matagumpay? Bagamat ginagawa ko ito ngayon. Mga sports car at villa, mayroon ding mga pagbabahagi sa Zhongshan Hospital. Ngunit walang pagtitipid. Kung maaari mong doblehin ang refund. Kung gayon, hindi ko lang nais na, gumastos ka na lang na parang baliw at bayaran ang bill. Hehehe.
Magkano po ba ang AC-666 private room? Hoy, maliit na kapatid, ano ang iyong ginagawa? Hindi ba kami napagkasunduan ng mga shareholder na ipagkain kami ng mga shareholder sa pagkain na ito? Kumakain pa rin sa loob ang mga Pinoy. Paano siya nag-sneak out para magbayad? Alam kong magaling ang pakikitungo sa akin ng ate ko. Pero dati, kaming dalawa ang laging kumakain ng sabay-sabay. Sa araw na ito, isang grupo ng mga tao ang kumakain ng hapunan. Bigyan mo lang ako ng isa. Bigyan mo siya ng pagkakataong magpasalamat. Okay, dahil matalino ang kapatid ko. Sa pagkakataong ito, sasamahan kita. Sa susunod, huwag mo nang hayaang mangyari ulit ito. Huwag kang mag-alala, ate. Sa susunod, gusto ng ate ko na magbayad ng bill. Talagang hindi kita pipigilan. Hello, sir. Ang iyong pribadong kwarto ay gumastos ng kabuuang 30,080 yuan. Kumuha kami ng fraction. Sapat na ang 30,000 yuan. Wow, ang mahal ng mga presyo dito. Ang isang solong pagkain ay nagkakahalaga ng 30,000 yuan. Kung wala kang kakayahang bumalik, hindi ako maglakas loob na bayaran ito kahit na mamatay ako sa isang laban. Sa kabutihang palad, mayroon akong overdraft credit card limit. Gamitin ang iyong credit card. Maghintay ka lang sandali. Natukoy lang ang host. Gumastos ng 30,000 yuan. Ang pagdodoble ng mga pagbabalik ay isinasagawa. Binabati kita sa host para sa pagdodoble ng pagbabalik ng 60,000 yuan. Ah, napakakasiya siya. CJ, sis, tapos na ang pagbabayad. Huli na, may class reunion doon. Sa ngayon, hindi na ako babalik sa private room. May class reunion pa nga. Pagkatapos ay umalis ka ng maaga at bumalik ka sa lalong madaling panahon. Buntong hininga. Sige na, paalam. Halika na. Siguradong mananalo ako sa round na ito. Uminom tayo at uminom ng isang tasa. Cheers! Zuxia Olong, dumating ka na talaga. Kakabili ko lang ng buo na bahay ngayon. Alam mo ba na may iba pa? Ngayong gabi, babayaran ko ang lahat ng gastusin sa venue. Sige, Buntong hininga. Ngunit ikaw ito kahapon. Binanggit na ito ng WeChat group. Siguro mahal ang bahay na binili mo, di ba? Okay lang, mahigit 1,000,000 lang. Ngunit para sa iyo, siguro hindi ko kayang bayaran, Higit sa 1,000,000. Ayos lang iyan. Hindi ito masyadong mahal. Hindi. Ano ang ibig sabihin ng higit sa 1,000,000, hindi rin ito mahal? Maaari mo bang bayaran ito? Bagong graduate ka lang sa kolehiyo. Saan mo nakuha ang pera? Ang dukha ay mahirap. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sige, lahat, mag-reunion tayo at magsaya tayo. Pumunta sa Xiaolong. Nagtuost ako sa iyo. Salamat, Liu. Pero nagmamaneho ako ngayon. Hindi ka maaaring uminom ng alak. Gumamit ng tsaa sa halip na alak. Ano ang kinalaman ng pag-upo doon sa iyo? Ano ang sinabi mo? Nagmamaneho ka, Jithi. Bagong graduate ka lang sa kolehiyo. Saan nanggagaling ang pera para makabili ng kotse? Sa palagay ko ito ay isang ibinahaging bisikleta. Nako, hindi binibilang ang alak na iyan, inumin na lang natin. Mabahong maliit na dragon, ikaw bansa bumkin. May kotse ka ba? Sa palagay ko sadyang ginagawa mo ito. Sinira nito ang kapaligiran ng lahat. Sa ngayon, si Xiaolong ang nag-iinuman sa iyo. Hindi nararapat na pumunta ka rito at magpakita. Hoy, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi talaga ako umiinom habang nagmamaneho. Sabi mo nandito ka na, di ba? Anong uri ng kotse ang minamaneho mo? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyong lahat. Maaari bang bumili ng kotse ang isang sirang loser? Nang dumating ako sa unahan, nakita ko ang kalsada ng Dynasty Club. Isang Porsche sports car ang nakaparada sa pasukan. Maaari bang ikaw ang nagmamaneho nito? Paano ito posible? Hindi ako naniniwala kahit papaano. Paumanhin tungkol doon. Tama ang nahulaan mo. Ang kotseng iyon ay akin talaga. Alam mo talaga kung paano magyabang. Ang sports car na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 3,000,000 yuan. Gusto ko pang ang kumuha ng litrato sa mga oras na iyon. Pag-post sa mga sandali upang ipagmalaki. Sa kasamaang palad, ang security guard ay nakabantay sa lahat ng oras. Walang random na pagpindot kung ang sports car ni Zuxia Olong ay sa iyo. Uminom ako ng toilet urine na parang beer. Naniniwala ka ba? Eksakto. Kumusta? Yin Elzeo. Tumigil ka sa pagpasok sa daan. Porsche sports car. Ngayon ay may isang customer na nagmamaneho palabas. Mangyaring iparada ang iyong sports car sa gilid. Maaari mo bang hayaan ang ibang tao na umalis? Hindi paraan, di ba? Ito talaga ang kanyang. Ang sports car na iyon ay hindi talaga magiging. Siguradong nagmamaneho si Zuxia Olong. Diyos ko, sa linggong ito, nagmaneho si Xia Olong sa isang sports car. Kung hindi dahil sa pagmamadali ng security guard na sabihin ito, hindi talaga ako makapaniwala. Anong araw ngayon kahit papaano? Bakit nakakagulat na balita? Hindi ba dapat nasira si Zuxia Olong dati? Paano ka magiging mayaman? O, naunawaan ko ito. Ayon sa kanya, nag-aaral siya sa universidad. Kung minsan ay sadyang nagpapanggap siyang mababa ang susi. Sa katunayan, ang pangalawang henerasyon ng mga mayayamang bata ay nakakaranas ng tunay na buhay. Paano nagmamaneho si Zuxia Olong? Bumili ng Porsche sports car. Hindi impossible. Buntong hininga. Sige, ilipat ko ito ng kaunti.
Minamahal na mga mag-aaral, noong una, ordinaryong tao lang ako. Isang kalmado na pag-iisip at pakikipag-ugnayan sa lahat. Magkaroon tayo ng magandang pagtitipon. Simpleng pagkain, palakasin ang inyong relasyon. Ngunit lahat kayo ay pabor sa mga makapangyarihan. Kaya may iba pa akong gagawin ngayong gabi. Hindi rin ako maginhawa na uminom at magpaalam. Maaaring hindi sa kanya ang kotseng iyon. Ang kotse ay paraan masyadong cool. Totoo ba iyan? Kung ito ay inuupahan, huwag mag-alala tungkol sa kanya. Uminom ng sarili nating inumin. Uminom, uminom, uminom. Halika, simulan na natin. Buntong hininga, buntong hininga. Alainan. Hindi, sino ang nakakaalam na siya si Zuxia Olong? Inuupahan ba ang mga sports car? Isipin mo na lang, wala siyang kahit ano noon. Paano ito biglang lumitaw? Isang sports car na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyon. Dapat may problema. Maganda ang punto ni Liu Xiao. Sadyang ginagawa ito ng bansang ito. Pag-upa ng sports car para makarating. Kasi masyado nang mataas ang upa. Kaya naman humingi ako ng paumanhin at sinabing may gagawin ako at bumalik ako. Ito ang kanyang pagdiriwang ngayong gabi. Ang dahilan kung bakit mabilis na umalis. Hindi ko inaasahan iyon. Noong una, binalak itong ibigay kay Liu Guang yan. Iwanan ang huling piraso ng dignidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito sinasadya ng lalaking ito. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-aaway nila sa akin sa loob ng grupo. Pagbibigay ng mukha ng walang kahihiyan. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyong lahat. May kamag-anak ako na nagmamaneho nito. Mga tindahan ng pag-upa ng kotseng pampalakasan. Ngayon ko lang na-realize, tumawag ako para kumpirmahin. Sinabi niya sa akin na may tao dito kaninang hapon. Nagrenta siya roon ng Porsche sports car. Kaya susunod, hindi ko na kailangan pang magsalita, diba? Tumingin ka sa kanya, nagkukunwaring pipi. Walang naglakas loob na magsalita sa group chat. Isang payaso. Ang pakikipagtalo sa iyo ay tungkol lamang sa pagiging naroon. Pagbaba ng aking katayuan. Pagtulog. Wow! Ang pinakamayamang mansyon ng kapatid na babae ay tunay na kahanga-hanga. Ewan ko ba kung makakapunta ako dito. Hilingin sa kanya na mag-ayos ng trabaho para sa akin. I-trigger ang gawain sa pag-check-in. Naglakad siya papunta sa entrance ng building. Huwag pumasok. Kumpletuhin ang pag-check-in. Tumanggap ng mga hindi inaasahang gantimpala. Maaari mo ring i-trigger ang mga gawain sa pag-sign in. Matagumpay ang pag-check-in. Gantimpala, host, ang kasanayan na Golden Spear never falls. Ang gintong sibat ay hindi maaaring mahulog. Anong klaseng kasanayan ito? Ang host ay maaaring magpatuloy ng nakapag-iisa. Malalim na pag-aaral at pananaw. Maaari mong maunawaan ang malalim na mga misteryo sa loob. Aha! Tumigil! Yo! Hindi ba't si Zuxia Olong ang nagpapakita sa pag-upa ng kotse? Ano ang ginagawa mo dito? Nandito ako para hanapin si Pangulong Li at mag-ayos ng trabaho para sa akin. Bakit ko sasabihin sa iyo ang napakaraming bagay? Tixie! Hilingin sa ating Pangulo na ayusin ang trabaho. Hahaha, sino ka ba sa tingin mo? Ang nakababatang kapatid na lalaki ng si. Hindi ko maiwasang mag-aksaya ng mga salita sa iyo. Itigil siya. Hoy, hey, kayo ang mga security guard ng grupo. Bakit makinig sa kanya? Dahil narito ako. Pinuno ng kagawaran ng Human Resources at Recruitment. Kung nais mong makahanap ng trabaho, kailangan mong dumaan sa akin. Walang salita mula sa akin. Hindi ka makakapasok. Sa ngayon, makitid talaga ang landas para sa mga kaaway. Sa palagay mo ang pag-upa ng isang marangyang kotse ay sapat na upang ipakita sa loob ng Li Group kung sino man ang papasok sa trabaho ay mawawala ng trabaho. Egid said, nasa akin na ang lahat. Kaklase din kami. Paano ang tungkol dito? Lumuhod ka at yumuhod sa akin. Gagawa ako ng video at ipopost ko ito sa group chat ng mga kaklase ko. Sa ganoong paraan, mag-aayos ako ng trabaho para sa iyo. Kumusta na? Hahaha. Sa ganoong paraan, mag-aayos ako ng trabaho para sa iyo. Kumusta na? Hahaha. Liu Guang yan, masyado ka nang napunta. Ayokong makipagtalo sa iyo. Hindi ko inasahan na kamukha mo siya. Kinakagat ako na parang baliw na aso. Damn, paano ka maglakas loob na tawagin akong aso? Sampalin mo siya para sa akin. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Pakainin ang iyong kamay. Napakaganda. Kung hindi ko lang nakita ito ng sarili kong mga mata, hindi ko man lang alam ang tungkol sa amin. Ang grupo ay may gayong kahangahangang tao. Hehe, Pangulong Li. Ang taong ito ay isang magnanakaw. Gusto niyang pumasok sa grupo at magnakaw ng isang bagay. Pinigilan ko siya, nakikita mo. Magnanakaw daw ang kapatid ko. Pagod na ako sa pamumuhay. And Li. Siya ang iyong nakababatang kapatid. Hindi ang aking kapatid na lalaki. Kapatid mo, binubuli niya ang nakababatang kapatid ko. Gusto mo pa rin bang mabuhay? Kami ay nakatadhana. Ano ang ginawa ko? Si Zuxia Olong ay talagang nakababatang kapatid ni Eng Eli. Diyos ko, paano nga ba siya magiging kapatid ng pinakamayamang tao? Hoy, hey, Kuya Long, patawarin mo ako. Hayaan mo na lang ako, okay? Nagkamali ako, hindi ko sinasadya. Sa katunayan, binigay ko na sa kanya si Liu Guang yan. Marami kang pagkakataon. Noong una ay ayaw ko nang makipag-ugnayan pa sa iyo. Ngunit hindi mo lang alam kung kailan ito pahalagahan. Pinagtatawanan niya ako sa grupo. Ngayon ay nais niyang gamitin ang kanyang sariling mga kamay. Isang maliit na personal na kapangyarihan upang makitungo sa akin. Sabi mo matigas talaga ang ulo mo. Ikaw ay pinaputo. Hehe,
Kuya Long, hindi na kailangang maging napakamalupit. I-fire siya ng walang pag-aatubili. Kung tutuusin, mga kaklase namin, naalala ko tuloy yung mga classmates namin. Noon, pinagtatawanan mo ako. Kapag nahihiya ako, bakit hindi na lang sabihin na classmates tayo? Joke Xiao Long. Sa totoo lang, wala kang salita ng katapatan. Balik tayo sa punto. Hindi ikaw ang pangulo ng grupong Li. Anong karapatan mo akong paalisin? Inutusan ko ang aking kapatid na babae na mag-ayos ng trabaho para sa akin. Sabi niya may gusto siyang gawin para sa akin. Anong klaseng trabaho yan? Sa gayon lamang maaari mong ilipat ang iyong mga daliri at alagaan ito. Tinanggal sa trabaho ang EC signboard supervisor. Siyempre, ang EC ng grupo. Hindi iyon ang kaso. Available na ngayon ang posisyon na ito. Ang napili ng mga tagahanga, Zuxia Olong. Narinig mo ba iyan? Ako ngayon, ekotibong pangulo ng Li Group. Hindi ko lang kayo pababayaan ngayon. Kailangan din nilang maglabas ng mga anunsyo sa buong industriya. Ikaw ay naka-blacklist at itinatago dito magpakailanman. Hindi kayang mabuhay ang industriya. Kapatid na Long, itapon si Liu Guang yan sa basurahan. Huwag mong sirain ang hangin ng ating Li Group. Ito ang Pangulo. Pangulong Li, huwag kayong maging ganito, Pangulong Li. Nagkamali ako, Pangulong Li. Sis, maraming salamat po sa araw na ito. Kung hindi, talagang matatamaan ako nito. Binigyan siya ni Liu Guang yan ang tamang kahihiyan. Lahat ng ito ay salamat sa iyo, maliit na kapatid. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mahanap ang mga parasito sa kumpanya. Upang gantimpalaan ka. Ate, hayaan mo akong ipagkain ka sa hapunan ngayong gabi. Okay, tapos may assignment ako pansamantala sa company. Binibilang ba ang si? Siyempre, binibilang ito. Patuloy na binabayaran ang mga sweldo. Ang klase na ito, kung nais mong umakyat, pagkatapos ay magpatuloy. Kung ayaw mong umalis, huwag kang pupunta. Dadalhin kita sa opisina mo. Ayoko nang tumingin sa opisina ng ate ko. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay tungkol sa iyo. Pansamantalang nag-post lamang ang kumpanya. Maglalakad ako malapit. Sabay kaming maghapunan ng gabing iyon. Sa huling pagkakataon, kumain siya sa labas kasama si Duanwan. Nagkakahalaga ito ng higit sa 30,000 yuan. Bagamat ang sistema ay nakamit. Refund ng kasanayan na 60,000. Ngunit ngayong gabi ay nagkasundo sila. Lumabas ang pinakamayamang babae para kumain. Kailangan ko ng mas maraming pera. Handa sa mga hindi inaasahang pangangailangan at talento. May mga bagay pa ring dapat asikasuhin ang mabuting kapatid na babae. Babalik muna ako. Alaynan, gumastos para maibalik ang mga kasanayan. Magsimula tayo dito. Hi Zuxia Olong, ikaw ba yun? Si Chen Yan ang kagandahan ng campus ng Medical University. Diyosa ng hangin at ulap. Libo-libo ang bilang ng mga taong humahabol sa kanya. Bakit niya ako binati muna? Naaalala ko pa bago ako makatapos ng pag-aaral. Siya ay isang napakamapagmahal na diyosa. Ikaw na talaga, Xia Olong. Matagal nang hindi nagkikita. Nabalitaan ko na namimili ka na kamakailan. Pagpunta sa mga villa at mamahaling kotse. Nakarating na ito sa iyong mga taina. Kaya mabilis, sila ang mga chismis ay hindi lamang mga alinggaw na walang basehan. Hindi masama. Wala pang isang taon ang nakalilipas mula nang makatapos siya ng pag-aaral. At naabot mo na ang rurok ng iyong buhay. Swerte ko lang. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Huwag maging mapagpakumbaba. Yes, by the way, nandito ka rin ba para mag-browse sa mall? Alaynan, nagkataon, ganoon din ako. Kumusta naman ito? Mag-explore tayo ng sama-sama. Nagkataon lang na may kasama siya. Okay, naaalala ko pa kung gaano karaming mga lalaki ang humahabol sa akin noon. Kabilang sa kanila ang maraming anak na lalaki mula sa mayayamang pamilya. Ngunit wala akong pakialam sa alinman sa kanila. Ngunit ngayon, si Zuxia Olong ay talagang medyo matigas. Natutugunan niya ang mga pangangailangan ko para makahanap ng kapareha at may pera siya. Sa pamamagitan ng paraan, Xia Olong, ano ang gusto mong bilhin? Sasamahan kita. Gusto kong bumili ng ilang higit pang mga high-end na set. Mga damit na tatak ng kalalakihan. Pagkatapos ay bumaba ito sa pagkonsumo. Tumanggap ng dobleng rebate sa kasanayan. Alam kong may isa dyan. Dadalhin kita doon. Sige, alis na tayo. Hindi ba ito si Chen Yan? Matagal nang hindi nagkikita. Naku, kaklase sa high school na si Lixia Uming. Matagal nang hindi nagkikita. Hindi ko inasahan na magbebenta ka dito. Ito ay mga benta. Nandito ka ba para bumili ng damit? Dito, mga damit lamang ng mga lalaki ang ibinebenta. Walang pagbebenta ng mga kababaihan. Dumating ang boyfriend ko para bilhin ito. Sasamahan ko siya rito. Kasintahan. Nakikipagtulungan si Xia Olong. Kung hindi, kukunin sana ako ng kaklase kong ito sa high school. Panlalait sa mga matatandang solong kababaihan dahil sa hindi paghahanap ng kapareha. Oh, okay. Naging kasintahan ng dating campus beauty. Talagang maganda ang pakiramdam. Bumalik sa high school. Crush ko ang diyosa na si Chen Yan. Naaalala ko siya noon. Umunlad na ito sa sukdulan ng pagiging perpekto. Sa kasamaang palad, wala akong lakas ng loob na umamin. Ngayon ang talo na ito ay talagang nakakakuha ng bargae. Kahit anong tingin mo sa kanya, hindi naman daw siya mayaman. Paano ka maglakas loob na mamili sa Versace?
Panoorin kung paano kita pinapahiya. Hi, dahil boyfriend siya ni Chen yan. Boyfriend ko iyon. Hindi. Mga kaibigan na lalaki. Hayaan mong ipakilala ko ito sa iyo. Yan ang mga outfits. Sumigaw, buntong hininga. Hindi ka nangangahulugang kailangan mong magbayad. Ito ang kayamanan ng aming tindahan. Ang kayamanan ng tindahan. Pagkatapos ay gusto ko ito. Gusto kong subukan ito. Kung susubukan mo, kailangan mong magbayad. Kung hindi ito angkop sa iyo, kailangan mo pa ring bilhin ito. Walang problema. Sulit ang pera ng damit na ito. Maaari ko pa ring bayaran ito. Alam talaga ng batang ito kung paano makarating dito. Lumapit sa harap ni Chen yan. Pagkatapos ay susubukan ko ito. Alainan, naroon ang fitting room. Paano ito? Napakaganda. Ganyan din si Xiaolong. Si Victoria ay isang supermodel na naglalakad sa runway. Nakakabaliw siyang gwapo. Pakiramdam ko ay malapit na akong ma-in-love sa iyo. Nabighani na ako sa pagkalalaki mo. Lubos na nahuhumaling. Maaari bang ito ang alamat? Inihagis ang kanyang sarili sa kanyang mga bisi. Chen yan. Sinusubukan namin ang mga damit ngayon, huwag gawin iyon. Xiaolong, ang mga kalamnan ng dibdib mo ay napakalakas. Regular akong nag-ehersisyo. Nagsasanay ka at mayroon ka rin ito. Isuot mo ang damit na ito. Talagang akma ito sa iyo ng maayos. Ngunit kailangan mong magkaroon ng pera upang bilhin ito. Kung hindi, pagkatapos ay, dito na lang ako makapaglinis ng banyo. Huwag kang mag-alala, binili ko na ang damit na ito. Magkano ang pera? Iyon ay magiging kahanga-hanga. Ang kasuotan na ito, 60,000 yuan lamang. Mahal ang 60,000 yuan. Syempre, ang damit na ito ay modelo ng pakikipagtulungan ng Versace. Ang napili ng mga tagahanga, your boyfriend is not. Walang pera, nagpapakita lang. Tiyak na narito siya upang linlangin ka ng emosyonal. Sasabihin ko sa iyo, ang mga lalaking katulad niya ay tiyak na pare-pareho. Itigil ang pag-aaksaya ng oras at i-swipe ang iyong card. Halika, i-swipe lamang ang iyong card. Malinaw na mahirap ang batang ito. Mga damit na kayang bayaran ng 60,000 yuan. Bakit nakatayo roon si Xiaoming at nag-swipe ng kanyang card? Natukoy lang ang host, gumastos ng 60,000 yuan. Doblehin ang pagbabalik ng 120,000 sa host. Alainan, wow, akala ko noon pa man ay naroon ang batang ito. Nagpapanggap na mayaman para linlangin ang damdamin ni Chen yan. Hindi ko akalain na ako ang maliliit. Kung mayaman ka, bumili ng damit na tulad nito. Tila hindi ito lubos na angkop. Sa palagay ko dapat mong subukan ang ilan pa. Hindi na kailangang subukan. Ito at iyon. At ang pag-set up na iyon ay hindi na kailangan para dito. I-wrap ang lahat ng iba pa para sa akin. Okay. Natukoy lang ang host, gumastos ng 50,000 yuan. Doblehin ang pagbabalik ng 100,000 yuan sa host. Natukoy lang ang host, gumastos ng 35,000 yuan. Doblehin ang 70,000 yuan na refund. Natukoy lang ang host, gumastos ng 30,000 yuan. Doblehin ang pagbabalik ng 60,000 yuan sa host. Patuloy na nagpapadala ng mga paalala ang sistema. Unti-unti ring tumataas ang kinikita ko. Patuloy na ganito. Malayo pa ba ang 100,000,000 mithiin? Hoy, maligayang pagdating, Miss Chen. Bisitahin mo ulit ang tindahan namin sa susunod. Alainan, napakaraming damit ang binili ni Zhou. Gumastos ng napakaraming pera. 10,000 ang komisyon ko. Natagpuan ni Chen yan ang isang mayamang kasintahan. Wala na akong pag-asa. Xiaolong, maglakad ng dahan-dahan. Halos hindi na ako makasabay sa iyo. Minsan ang diyosa ng kagandahan ng campus. Ang mga diyosa na hinahabol ng napakaraming tao. Ngayon, mukha na siyang dalaga. Dinala niya ang mga bagay para sa akin na para bang ginagawa niya iyon. Ito ay isang kasiyasyang pakiramdam ng tagumpay. Chen yan, salamat sa iyong tulong ngayon. Halika na ngayon, mga marangyang tindahan ng fashion ng kababaihan. Bibili ako ng damit para sa iyo. Bumili ng anumang gusto mo. Ako na ang magbabayad ng bill. Ang taong ito, sa wakas alam ko na may bibilhin ako. Kung gayon, ano ang dapat niyang bilhin sa akin? O hindi. Ngayong araw na ito ay matapos akong makatapos ng kolehiyo. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Zhu Xiaolong, kapag binuksan ko ang aking bibig para humingi ng isang bagay, iniisip niya na ako ay hinahanap nila ang pera niya. Idikit din nila ito sa kanilang sarili. Isang label ng isang gold digger. Kaya hindi ko siya mabibili ng kahit ano sa akin. Nais niyang pakasalan ang isang tao mula sa isang mayamang pamilya na mababa ang susi. Kailangan kong kumilos ng kaunti. Maging isang bitla delight. Kailangan mong maging medyo masigasig at matipid. Xiaolong, salamat sa iyong kabaitan. Hindi ako nagkukulang ng damit na isusuot. Kung talagang gusto mo akong imbitahin, bigyan mo lang ako ng isang tasa ng taglagas na tsaa. Uminom ka lang ng isang tasa ng gatas. Alainan, sigurado. Pumunta tayo sa tindahan ng gatas mamaya. Ako na ang bahala sa iyo ng ilang inumin pa. Alainan, na-trigger ang gawain sa pag-check-in. Bilisan mo na lang bumalik sa sarili mong Porsche. Kumpletuhin ang pag-check-in. Kumita ng mga gantimpala. Ang pag-check-in na ito ay limitado sa 1 minuto. At ang labis na oras ay hindi na kumpleto. Xiaoyan, bakit hindi na lang tayo pumunta sa parking lot ngayon? Pagkatapos ay nagtungo kami sa milk tea shop. Hinawakan niya ako. Ang paghawak sa akin ay nagpasunog sa buong katawan ko. Binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng check-in. Gantimpala,
kasanayan sa pagmamadali sa antas ng Diyos. Karera sa antas ng Diyos, ito ay kagiliw-giliw. Noong ako'y bata pa, ang dakilang kagandahan sa Z, lahat sila ay nagmamahal sa Chase Boys. Maaari mong dalhin ang kanyang karera sa ilang sandali. Subukan ang aking mga kasanayan sa karera. Wow, Xiao Long. Ito ba ang iyong marangyang kotse? Napakaganda nito. Syempre, paano iyon? Gusto mo bang isama ka sa pagmamaneho? Napakagandang marangyang kotse. Nais kong itanong sa iyo ang isang katanungan. Nagkaroon ka na ba ng ibang relasyon? Hinawakan ng babae ang kotse na nakasakay dito. Kung wala ng ibang babae na may kasamang, iniling mo ang kotse sa lugar na ito. Pagkatapos ay handa akong makasama ka. I shake ito dito. Ang aking relasyon sa iyo, hindi pa sa puntong iyon. Teka, bakit nga ba ako walang pag-aalinlangan? Paano mo maipapalabas ang lahat doon? Iniisip ba ni Xiaolong na medyo ligaw ako? Pero naghihintay pa rin ako sa aking bawdor. Basta may carefree personality siya. Hindi. Ibig kong sabihin, hindi ako nakasakay sa marangyang kotse na ito. Siguro sa ibang babae, hindi talaga. Sumakay ka ba sa kotse ko at sumakay? Ang aking mga kasanayan sa pagmamaneho ay talagang kahanga-hanga. Karera sa antas ng Diyos. Kung pupunta ka sa isang club ng karera sa kalye, hindi ba't ito ay isang ganap na pagpatay? Maliit na dragon. Teka, kailangan mong magmaneho ng kaunti ng mas mabagal. Natatakot ang mga tao. Huwag kang mag-alala, alis na tayo. Xiaolong, magaling talaga ang galing mo sa pagmamaneho. Naaalala mo pa ba noong nasa eskwelahan ka pa? Kahit na ang isang batang babae ay namumula, lalo na kapag nakikita mo ako, lahat sila ay naglalakad na nakababa ang kanilang mga ulo. Nagbabago ang mga tao pagkatapos ng lahat. Hi Jinky, gusto ko po sanang uminom ng milk tea. Hindi mo ba sinabi na busy ka? Sa oras na ito ng taon, narito ka na umiinom ng gatas ng tsaa. Sino ang batang ito? Bihis kaya shabby? Paano ako magiging karapat-dapat sa isang katulad mo? Sabay na umiinom ng gatas ang Diyosa. Liu Haishan, sino ang kasama ko sa pag-inom ng gatas na tsaa? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Mga kaklase lang kami. Mga relasyon sa mga kaklase. It is said, alam mo ba na may appointment ako? Ilang beses ka na bang uminom ng milk tea? Sa tuwing sasabihin mong abala ka, o sabihin mo na hindi ka mahilig sa gatas ng tsaa? At ano ang tungkol sa batang ito? Bakit kaya niyang sundin? Umupo kayo at uminom ng gatas na sabay-sabay. Liu Haishan, inutusan mo lang ako na makipag-flirt sa akin, di ba? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi tayo angkop. Ikaw lang ang hindi kayang sumuko. At ginugulo mo pa rin ako. At ano ang tungkol sa kanya? Ano ang relasyon niya sa iyo? Bakit kanya anyayahan na lumabas? Iniling niya sa iyo na uminom ng gatas. Hindi ba't gusto ka lang niyang ligawan? Tinutokso mo ba ang iyong katawan? Boyfriend ko siya. Binabad niya ang anumang gusto niya. Wala itong kinalaman sa iyo. Narito ang sagot. Kontento ka na ba ngayon? Makipag-flirt sa aking Diyosa. Ano ang mga kahihinatnan? Alam mo ba ang higit pa? Wala naman akong sinabi. Ginagamit ang mga ito bilang kalasat. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Mga kaklase lang kami ni Chenyan sa kolehiyo. Hindi naman sila boyfriend o girlfriend. Tiyete, Chenyan, tingnan mo. Sabihin mo sa akin kung anong klaseng lalaki ang kinukuha mo. Hindi man lang siya naglakas loob na aminin ito. Ikaw ang iyong tao. Makasama ang isang lalaking ganyan. Ano ang kahulugan ng isang piraso? Walang lakas ng loob. Hindi ba ako gusto ni Xiaolong? Kahit na itinuturing ko siyang kapalit, nangangahulugan ito ng kalasat. Ngunit ang puso ko ay nasa dulo ng aking puso. Talagang may nararamdaman siya para sa kanya. Pero bakit wala siyang sinabi? Boyfriend ko siya. Baka naman nawala na ang charm ko. Hoy, huwag maging maliit. Sukatin ang tiyan ng isang Ginoo. Siya at ako ay lamang isang kaklase lamang mula sa medikal na universidad. Sa mga kaklase sa kolehiyo, halika na at mag-inuman tayo ng gatas. May kakaiba ba iyan? I-trigger ang gawain sa pag-check-in. Hawakan ng mahigpit si Liu Haishan. Pagkumpleto ng mga gantimpala sa pag-check-in. Sis, ano ba ang sinabi mo? Hindi gusto ng sistemang ito ang paulit-ulit na pagsasalita. Alainan. Hoy, ha, hi, hey, binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng check-in. Gantimpalaan ang mga kasanayan sa body enhancement. Matagumpay na na-load ang host. Napaka-komportable nito. Ano ang nangyayari? Mahigpit na hinawakan ni Xiaolong si Liu Haishan. Fuck you. Hold me tight. At talagang sinasabi mo na komportable ka. Hindi mo naman gusto ang mga lalaki, di ba? Mahilig talaga ako sa mga babae. Gusto ko si Chenyan. Nakakainis. Paumanhin tungkol doon. Nagbibiro lang ako sa iyo kanina. Paano kita natakot? Xiaolong, ang cute mo naman. Sadyang kasuklam-suklam sa kanya. Matalinong hakbang iyan. Wiu, Yitset, naglakas loob kang makipag-away sa akin. Saan ka kukuha ng mataas na trabaho? Kung hindi natin ito magagawa, maaari tayong lumabas at makipagkumpetensya sa katayuan. Nais kong maging sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan at posisyon. Dudurog ka ng husto sa ilalim ng paa. Zhongshan Hospital. Narinig mo ba iyan? Nagtatrabaho daw siya sa Zhongshan Hospital. Ang tatay ko, si Liu Daning, ay ganoon kaganda. Ang deputy director ng Zhongshan Hospital ay nag-aalinlangan. Bibigyan kita ng isang segundo. Iwanan mo agad ang aking Diyosa. Kung hindi, hahayaan kong tapusin mo ito sa loob ng ilang minuto. Nawala ng trabaho na inaasahan mo para mabuhay. At ginagamit ko ang bawat mapagkukunan na mayroon ako. Ang buong industriya ay nag-blacklist sa iyo.
iyo. Hahaha, wag ka nang masyado malayo. Ito ay isang bagay sa pagitan natin. Wala itong kinalaman kay Xiaolong. Huwag mag-abala sa paligid. Dumating na si Hugh. Mula ngayon, ang maliit na batang ito ay upo sa tabi mo. Kapag nag-iinuman ng gatas ng saan ng magkasama, dapat alam mo na ang ending. Sabi mo ang tatay mo ay Deputy Director ng Zhongshan Hospital. Ako ang tumawag sa kanya. O dapat mo siyang tawagan at hayaan siyang dumating. Ano ang impyerno na sinusubukan mong gawin? Hindi ako yung taong mahilig magpakita. Gusto lang nilang maging totoo at patunayan na mali ang kanilang sarili. Tatawagan ko agad ang tatay mo. Hoy, ang aking mabuting kapatid na lalaki. Miss na miss mo na ba ang ate mo? Ate, gusto ko po sanang magtanong. May ospital ba ang inyong ospital? Ang Pangulo ng Pilipinas, pinangalanan si Liu Daneng. Sa totoo lang, may pangalan na talaga ang iba. Vice Presidente ni Liu Daneng. Huling beses na inimbitahan ka ng mga shareholder. Pagkatapos, sa oras na aktibo kang mag-check out, naroon si Liu Daneng. Hindi ko na maalala kung sino siya. Ngunit ngayon ay may natagpuan ako. Anong anak ni Liu Daneng? Paano ka maglakas loob na masaktan ang kapatid ko? Dadalhin ko ang ilang tao para ibagsak siya kaagad. Sis, para sa maliit na bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala sa iyong sarili. Kumusta naman kayo? Tawagin mo na lang sa akin si Liu Daneng. Malalaman niya kung ano ang gagawin. Sige, tatawagan ko siya kaagad. Buntong hininga. Pagpapanggap. Tinawagan pa nga ako ni Papa. Ano ang nagpapanggap mo? Nasaan ang tatay mo? Darating sila sa loob ng 10 minuto. Kung makakarating ang tatay ko sa loob ng 10 minuto, ako ay isang tagahanga ng daily. Naniniwala ka ba? Itay, ano ang nagdadala sa iyo dito? Maldita ito. Hindi mo man lang kilala ang sarili mo. Nasaktan ko ba si Im Ezu? Lumuhod at humingi ng paumanhin kaagad. Hindi tatay si Im Ezhao. Hindi lang siya sa Zhongshan Hospital. Isang mabahong loser guy na nagtapos ng pag-aaral. Huwag hayaang mabulag ang iyong mga mata. Dapat mo lang siyang i-fire ng direkta. Sabi nga ni Kuya Dennis, gusto niya akong paalisin. Ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Im Ezhao, huwag kang magalit. Haharapin ko ito kaagad. Ako, alam mo ba kung ano si Im Ezhao ngayon? Ang pinakamalaking shareholder ng Zhongshan Hospital. Maging si Kuya Lim ay ang kanyang kapatid na babae. Kung hindi ka humingi ng paumanhin kay Im Ezhao sa lalong madaling panahon, ilalagay ko na lang kayo sa tiyan ng nanay mo. Isang walang silbi na bastardo. Dad, hindi ka nagbibiro, di ba? Akala mo ako ay katulad mo. Nagbibiro ka ba sa akin? May 1 segundo ka pa para humingi ng paumanhin. Hinihingi ko ang pangunawa ni Im Ezhao. Kung hindi, trabaho ko yan. Mawawala sa iyo ang lahat. Tatay, itigil mo na ang pagpindot. Itigil mo na ang paghampas. Hindi ba sapat na humingi ako ng paumanhin? Ezhao, nagkamali ako. Maaari mo ba akong patawarin? Kung hindi dahil sa pag-aaway sa iyo ng iyong ama, marahil ay hindi mo alam na mali ka pa. Huwag po sana kayong mag-aaway sa akin. Sa pagkakataong ito, i-save mo lang ako, nagkamali ako. Inamin ng anak ni Im Ezhao ang kanyang pagkakamali. Kontento ka na ba dito? Liu Daneng, iniisip ko lang na nasa Zhongshan Hospital ka. Ilang taon na ang lumipas bilang Vice Presidente. Hindi ko ito ipagkakait laban sa iyo. Ngunit ang kalagayan ng iyong anak. Mula ngayon, dapat nang mahigpit na ipatupad ang disiplina. Walang mangyayaring ganito pa. Naiintindihan mo ba? Ngayon, umalis na kayo. Maraming salamat sa iyong patnubay, Jim Ezhao. Mula ngayon, mahigpit ko silang didisiplinahin. Hahaha. Xiaolong, napakagwapo mo. Pakiramdam ko ay nahulog ako sa pag-ibig sa iyo. Hoy! Shenyan, kailangan mo pa rin kunin ang iyong bahagi. Ang pag-ibig ay dapat na nakatago ng malalim sa loob. Sa totoo lang, itinuturing ko lang kayong kaeskwela. Maliit na dragon, ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan nito? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo lang? Para sa akin, ilagay mo ang iyong mga bangs sa bundok. Ang aura sa ilalim ng iyong mga paa ay talagang cool. Ininom mo na ako ng alak, ang unang tasa ng gatas ng taglagas. Alam mo ba kung paano ituring ang mga batang babae sa pag-inom? Ano ang kahulugan ng milk tea? Talagang maganda si Chen Yan. Ngunit hindi kasing ganda ng aming dalawa. Ang kagandahan ng kapatid na babae. Chen Yan. Sa totoo lang, itinuturing ko lang kayong isang estudyante. O, huli na ang lahat. May mga bagay pa akong dapat gawin. Aalis muna ako. Bye. Zhou Xiaolong. Napakaganda ko. Bakit hindi ka natukso? Brainly, yay. Sooner or later, makukuha kita. Kahit hindi ko kayang manalo sa puso mo. Kunin ang iyong katawan. Isang mabait na kapatid na lalaki na dapat mong hawakan ang isa. Mga kapatid na babae na ipinadala ng sistema. Gusto ko talagang yakapin ako. Sis, pasensya na sa paghihintay mo. Hindi matagal na akong hindi nakapunta dito, kaya maupo na tayo. Alaynan, halika. Subukan ng pagkain sa western restaurant na ito. Halika, pinapakain ka ni ate. Bakit hindi ka ang paborito noong bata ka pa? Kinain mo na ba ang pagkain na kinakain ng kapatid mo? May ganyang bagay. Bakit hindi ko na maalala? Hindi dahil hindi mo naaalala. Alalahanin mo lang ang ate mo. Marahil ang bagay tungkol sa paghagupit sa iyo noong bata ka pa. Sige, kumain ka agad. Kinakain ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Tunog medyo maganda masyadong.
Hindi mo ba sinabi sa akin? Ang kumpanya ay may negosyo nitong mga nakaraang araw. Hindi ka ba pwedeng kumain sa tabi ko? Ano ang nangyayari? At sino siya? Bakit sa pagitan ninyong dalawa? Tila napakalapit at hindi mapaghihiwalay. Pinapakain mo pa siya sa buwan. Alam mo bang matagal na kitang hinahabol? Bakit mas marami pang mga sisters? Sa harap ay nakatayo si Chen Yan. Ngayon ay ate ko na naman. Baka naman may kasama siyang magandang babae. Ito ay nakatakdang magdulot ng kaguluhan. Mali ba ang pagkakaintindi ng iba? Kanino kumakain ng hapunan si Lin Yu? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sino sa palagay mo ang dapat mong maging napakamapanghihimaso? Hindi ko inasahan na ganito ang pagprotekta sa akin ng aking nakababatang kapatid. Ikaw maliit na bata, parang mayabang ka, makipagkumpetensya sa akin para sa mga kababaihan. Alam mo ba ang tungkol sa aking pamilya? Ang negosyo ay sumasaklaw sa buong mundo. Maaari kong durugin ka sa pamamagitan ng isang flick ng aking daliri. Hanxu, huwag kang masyadong pumunta sa malayo. Sabay tayong kumain dito. Bakit ka nandito para magdulot ng gulo? Ngayon, umalis ka na agad. Yuan, hindi na ako aalis. Gusto kong malaman ngayon, anong uri ng spell ang inilagay sa kanya ng batang ito? Maaari ka nitong bihagin ng lubusan. Kung hindi mo sasabihin sa akin, papatayin ko siya sa harap mo. Bastardo, sinusubukan mo bang patayin ako? Papatayin kita bago mo ako patayin. Papatayin ko muna kayo. Ikaw brat, paano ka maglakas loob na sampalin ako? Alam mo ba iyan sa Bobay City? Kakaunti lang ang nangangahas na hawakan ako. Alam mo bang sinaktan mo ako? Ano ang mga kahihinatnan pagkatapos? Ito mismo ang ipinaglalaban mo. Ang mayaman at mayayaman sa ikalawang henerasyon. Nakababatang kapatid na lalaki. Malaki ang impluwensya niya sa lungsod ng Bobay. Kahit na ako ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Bobay, lahat ay kailangang sumuko sa kanya. Kung hindi, araw-araw kanyang pinag-aawayan dito. May pumatay na sa kanya. Hindi pa rin niya ito inaapi ng ganoon kahirap ngayon. Okay lang, ipaubaya mo na lang sa akin. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Tama ang sistema. Tama iyan. Kung bumagsak ang kalangitan, hahawakan ng sistema ang host. Na-trigger ang gawain sa pag-check-in. Lumapit ka agad sa tabi ni Hanjun. Nakaupo sa tabi niya. Kumpletuhin ang pag-check-in. Kumita ng mga gantimpala. Umaasa sa sistema. Ang pamamaraang ito ng pag-sign in ay medyo kakaiba. Ngunit gusto ko ito. Ahahaha. Aha. 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 Binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng check-in. Kunin ang 7 pinsala na King Dominating Fist. Matagumpay na na-load ang host. Haha. Buntong hininga. Oh, mahal. Hey buddy. Paumanhin tungkol doon. Ngayon ko lang kayo naabutan. Marahil ay hindi mo bale. Ikaw maliit na bata. Paano ka naglakas loob na sampalin ako? Sabihin ko sa inyo sa Bobay City, kakaunti lang ang nangangahas na hawakan ako. Hintayin mo na lang akong humingi ng tulong ngayon. Sinisiguro ko na hindi mo na makikita ang araw bukas. Hoy! Ipadala mo sa akin ang mga tao ngayon. Dumating sa loob ng 5 minuto. Maghintay ka na lang. Kumusta, batang guro? Kumusta, batang guro? Hi Jinky, wag mo na lang i-share sa kapatid ko. Ito ay isang bagay sa pagitan natin. Malulutas natin ito sa ating sarili. Hay Ayutingting, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang bagay na ito ay hindi tungkol sa iyo o sa akin. Ganoon kasimple ang tanong sa pagitan nila. Ako ay isang marangal na pangalawang henerasyon ng ninuno. Paulit-ulit na sinasampal ng isang tao. Nakatapak sa ilalim ng paa. Hindi ko hahayaang huminga ito. Hindi ako makatulog ngayong gabi. Sasabihin ko sa iyo, wala itong kinalaman sa iyo. Bilisan mo at lumayo ka na sa landas ko. Imposibleng tumabi. Manigas ka. Sis! Kaya ko itong hawakan. Alam ko ang martial arts. Nakuha ko lang ang 7 damage King Overlord Fist. Gamitin ang maliliit na hipon na ito upang sanayin ang iyong mga kasanayan. Email address. Post, 7 sugat King Overlord Fist. Kinailangan niyang suntukin muna ang kanyang sarili ng 7 beses. Pagkatapos ng pagsusuka ng 300 ml ng sariwang dugo. Sa gayon lamang mailabas ang 7 pinsala. Ang pambihirang kapangyarihan ng Wangba Fist. Ano ang heck? Una, saktan ang iyong sarili. Sa gayon lamang niya magagamit ang ganitong uri ng kamao. Damn, hindi ba't nakikipaglaro lang ito sa akin? Isang tao, sampalin ako. Tumigil, halika na. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan siya. Pangulong Liu at Assistant Zhang, ano ang nagdadala sa iyo dito? Hahaha, masarap kaming kumakain ng aking katulong. Pero nalaman ko na napakaraming tao ang nang-aapi sa akin. Hindi ko akalain na ikaw ang nabubulok-buli. Paumanhin para sa kahihiyan. Haha.
Mishi, ikaw ang aking tagapagligtas ng buhay. Dito ko titingnan kung sino ang maglakas loob na hawakan ka. Hindi inaasahan, kilala talaga ng nakababatang kapatid si Chairman Liu. Talagang minamaliit niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ni hindi ko nga alam ang tungkol sa nakababatang kapatid ko. Matapos ang ilang taon na paghihiwalay, ano ang pinagdaanan niya? Napabuntong hininga ang matandang lalaki. Saan ka nanggaling? Naliligaw ka. Kung hindi, ipaglalaban ko kayong lahat ng sabay-sabay. Alam kong taga Manila ka, ang panganay na anak ng isang investment consortium. Pumunta sa lungsod ng babae para sa pamumuhunan. Masyado kang mayabang at mapagmataas dahil alam mo na ang pangalan ko. Pagkatapos ay bilisan mo at mawala ka. Alam ko rin na ang tatay mo ay si Longgu. Ngunit hindi ko lang siya kilala. Paano nga ba ako nagkaroon ng isang katulad mo? Tawagan agad si Longgu. Hayaan mo siyang lumapit at tumingin. Ano ang ginagawa niya sa araw-araw? Pagtuturo sa kanyang anak, ang alam lang nila ay pang-aabuso sa iba sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Nasaktan ng anak mo ang benefactor ng Pangulo. Kung ito ay lumitaw sa loob ng 5 minuto, mangyaring hawakan ito. Kung hindi, pasanin ang mga kahihinatnan sa iyong sarili. Maldita block, hindi gaanong marami sa Bobay City. Mga taong makakakilala sa aking ama. Sa palagay ko, hindi magiging okay kayong dalawa. Tulad ng isang tao sa itaas na uri. Sinusubukan mo bang takutin ako? Alainan, tumabi. Hoy, Itay. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Hoy, Pangulong Liu. Longgu, ha? Dapat anak mo yan. Sabi niya matanda na ako. At nais mong sampalin ako. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Ang Pangulo ay ang aking anak. Kalmado ka na lang. Agad ko siyang tinuruan. Tatay, kilala mo ba ang matandang ito? Bulag ka ba? At nangangahas ka pa ring insultuhin siya. Yumuko ako at nag-scrape sa harap ni Chairman Liu. Alipin, ayokong masaktan siya. Naglakas loob ka pa ring pukawin siya. Fuck me, papatayin kita ngayon, brat. Maghintay. Lumuhod para humingi ng paumanhin at humingi ng tawad. Kung hindi, puputulin natin ang relasyon ng ating ama at anak. Kasalanan ko yan. Hindi ko na muling gagawin ang mga bagay na ito. Ako, gagawin ko ito muli sa hinaharap. Ayoko nang mag-alala kay ina, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, please. Sasabihin ko sa iyo. Kalimutan na natin ito ngayong araw na ito. Mula ngayon, kailangan mo nang tratuhin muli ang aking kapatid na babae ng ganito. Sa susunod, hindi na magiging pareho ang ending. Ganoon kasimple ang araw na ito. Nakukuha ko ito. Ano ang sinabi mo? Si Liu ang iyong kapatid na babae. Ate ko siya, pagkaraan ng mahabang panahon, kayong dalawa ay hindi magkasintahan. Tingnan mo ako, mangmang ka, ni hindi ko man lang naayos ang relasyon. Sa wakas ay nasaktan niya ang kanyang magiging bayaw. Hindi, bayaw. Tingnan mo ito ay isang bagay pa rin ng oras. May puwang ba para sa maneuver? Anong klaseng manyobra ito? Ang isang iyon, gusto kong maging bayaw mo. Gusto niyang bugbugin muli. Umalis na kayo. Huwag kang mag-alala, bayaw. Hindi ako susuko sa ate mo. Siguradong pakikitungo ako ng maayos sa ate mo mula ngayon. Hoy, tatay, buntong hininga. Ang paghingi ng paumanhin ng aking anak ngayon. Ewan ko ba kung kontento na si Inziu. Yitsan, mahusay na ginawa. Hoy, ha. Maraming salamat po, Dim Eizao, sa inyong kagandahang loob. Kasalanan ko kung bakit hindi ako naging mahigpit sa disiplina. Iyon lang para sa gabing ito. Lahat ng gastusin ay nahulog sa akin. Isipin mo na lang na humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Sa palagay mo ba ay kakailanganin ko ang maliit na pera mula sa iyo? O hindi. Ako lang ang kinatawa ng dragon. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin sa iyo. Longgu, ha. Alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. Wala nang natitira para sa iyo dito. Maaari kang umalis. Tandaan na narito ka sa hinaharap. Patuloy na nagnenegosyo si Bobay. Alagaan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag maging masyadong mayabang at mapagmataas. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang Magic City. Aalis na ako ngayon. Halika na ngayon. Hahaha. Hindi ko inasahan na magkakapatid kayong dalawa. Wow, talagang talento sa mga kalalakihan. Pangulong Liu, hinihintay ka pa rin ng matandang Wang na bisitahin ka. Tingnan. Oh wow, hahaha. Kung hindi mo pa ako naaalala, halos nakalimutan ko na. O mahal na Zhu, aking kapatid. Ang iyong mga kasanayan sa medisina ay pambihira. Pinagaling nito ang aking karamdaman. Mayroon din akong isang matandang kaibigan. Nagkaroon din siya ng kakaibang karamdaman. Tignan mo kung pwede kang mag-apply ng kamay. Okay. Mula nang magsalita si Chairman Liu. Tingnan natin. Hahaha, Kuya Zhu, Kaya nakakapresko. Mukhang ngayong gabi ay gusto ko. Hiramin ang kapatid mo sandali.
Buntong hininga. Siyempre, walang problema iyan. Pero may meeting ako ngayong gabi. Hindi ko na kayang makasama ka. Okay. Haha, pakiusap. Alainan. Old Wang, ako si Xiao Liu. Naririnig mo ba akong nagsasalita? Kapatid na Zhu. Mangyaring tingnan. Bukod sa pagiging mentor ko, si Yimi Wang, isa rin siyang mahalagang figura sa dakilang kaharian ng Xia. Wala talagang mangyayari. Sige, huwag kang mag-alala hanggat maaari itong iligtas. Sisiguraduhin kong mailigtas ko siya ng maayos. Buntong hininga. Ang sistema ay nag-activate ng isang kasanayan sa medikal na antas ng Diyos. Nakakapagtaka, matatag ang kanyang pulso. Malusog siya. Bakit walang nakitang kakaiba? Hindi dapat tama iyan. Nakuha ko na ang banal na kasanayan sa medisina ng isang sistema. Sa totoo lang, anong uri ng mahirap at komplikadong karamdaman ito? Maaari kong masuri at gamutin ang lahat ng mga ito. Na-trigger ang gawain sa pag-check-in. Mangyaring gawin ang 10 push-up sa lugar. Kumpletuhin ang pag-check-in. Kumita ng mga gantimpala. Sa sandaling ito, ang sistema ay hindi dapat maging sanhi ng problema. Kasalukuyan kong ginagamot ang kalagayan ng pasyente. Nakakatulong ba ito sa akin na mag-sign in? Sigurado ka bang hindi ka mag-sign in, host? Paano kung makakatulong ito sa host? Kalimutan ito, kanselahin ang misyon na ito. Hoy, hindi. May pera ako dito. His. Buntong hininga. Ikaw. Ano ang masama sa batang kapatid na ito na si Chairman Liu? Gumawa ng mga push-up ngayon. Lit said, nalilito rin ako. Ito marahil ang sinasabi ng isang banal na doktor. Natatanging karanasan ng mga pasyente. Oh. Hoy, hey. Binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng gawain sa pag-sign in. Gantimpala para sa medikal na pananaw. May sakit ang pasyente. Maaari itong tumpak na matukoy ang mga sintomas. Ang pasyente ay malaya sa karamdaman. Hindi ito makita ng host. Napakaganda ng kasanayan na ito. Mga kasanayan sa medikal na x-ray. Hindi katakataka na malusog ang Old Wang. Ang pagsusuri at paggamot ay makinis at malusog. Parang natakot siya. Hey maliit na kapatid, matagal mo nang hinawakan ang pulso ng matandang Wang. Kumusta ang diagnosis? Huwag mag-alala, magagaling ni Brother Zhou ang aking karamdaman. Tiyak na gamutin nito ang Old Wang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay pambihirang kasanayan. Haha, kaninong medical skills ang mga ito? Napakagandang ginawa. Oh, Master Zhao. Narito ang nangyari. Ang himala na doktor na ito ay dinala dito ni Pangulong Liu. Pinagaling niya ang karamdaman ni Chairman Liu. Halika at tingnan mo rin ang matandang Wang. Malamang na si Pangulong Liu ang. Siguro na scam ang charlatan. Napakabata pa ng taong ito. Paano niya matatawag ang kanyang mga kasanayan sa medisina na napakahusay? Ayon sa normal na edad ng pagbasa, siguro kakatapos lang niya. Maaari ba siyang tawaging isang master ng medisina? Buntong hininga. Sir Zhao, baka hindi mo alam. Hindi ordinaryong tao si King Zhou. Siya ang nakababatang kapatid ng banal na doktor na si Duan Er. Kaya't hindi sapat ang kanyang talento sa medisina. Ito ay kinakalkula ayon sa normal na lohika. Naku, nakababatang kapatid ni Duan Er, Dife. Sila ay walang iba kundi mga mangmang na pasyente. Isang kasinungalingan lamang. Sino ang tinatawag mong sinungaling? Bantayan mo ang bibig mo para sa akin. Wow, naglakas loob ka pa ring magsalita. Sa araw na ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay na bagay. Paano tinatrato ng master ang sakit? Master Zhao, kailangan mo talagang suriin ng mabuti kung ang isang bagay ay hindi maayos. Naantala nito ang sakit ni Amy Wang. Pagkatapos ay kailangan mong tanggapin ang responsibilidad. Natakot si Teacher Wang. Ang aking dating mga kasanayan sa banal na doktor. Wala ni isa man sa kanila ang natuklasan. Paggamit ng X-ray vision techniques upang matukoy ang sanhi ng sakit. Gaano man kagaling ang iyong sarili bilang isang guro, nawalan din sila ng gana. Ako ay isang higanting medikal. Hindi mo na kailangang mag-isa. Lumapit ang binata sa kanya. Hoy kapatid na Zhu, paumanhin. Tingnan kung ano ang ginawa nito. Ayos lang hanggat gumaling ang matandang Wang. Hindi mahalaga kung sino ang namamahala dito. Sumigaw. Buntong hininga. 20 minuto na ang lumipas ni Kuya Germs. Na-diagnose na ba ang sanhi ng karamdaman? Ito. Sa aking medikal na karanasan, paano nga ba hindi ma-diagnose ang sakit? Hindi nagkasakit ang matandang Wang.
Master Zhao, malamang na ang diagnosis mo. Medyo mahirap kumbinsihin ang lahat. Kung hindi nagkasakit ang matandang Wang, paano siya maaaring manatiling walang malay? Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay kulay ube. Ito. Itigil mo na ito, eto na. Hindi mo lang madiagnose ang karamdaman ni Old Wang. Pinagtatawanan ako, ang marangal na Master Zhao Society. Hindi matukoy ng pagsusuri ang pinagmulan ng sakit. Bata ka ba? Sadyang nakakagambala sa aking pagsusuri at paggamot. Tignan mo, bakit ka pa rin nawawala ng pasensya? Imposibleng madiagnose. Walang kahihiyan. Sa karamihan, ito ay isang pagpipinta para sa iyong medikal na karera. Medyo hindi maganda ang ending ng nakaraan, haha. CJ, hindi ko talaga ma-diagnose ang sakit ni Old Wang. Kung may kakayahan ka, halika at tingnan mo ako. Kung maaari mong mawala ng timbang sa pamamagitan ng pag-aayuno, 3 beses kitang ipapakita sa publiko. Okay, na-diagnose ko na ang kalagayan niya. Kinantot siya ni Gu, lubos na walang katuturan. Ako ay isang medikal na doktor na i-publish kapwa sa loob at labas ng bansa. Inilathala niya ang daan-daang mga medikal na papel. Ang kanyang kaalaman sa medisina ay talagang kahanga-hanga. Walang bagay na hindi pamilyar. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Hyundai. Sa gamot, mayroong isang bagay na tinatawag na gupoison. Ang modernong medisina ay hindi ibig sabihin ito na wala itong gamot. Napakaraming mahihirap na suliranin sa mundong ito. Narinig mo na ba ang lahat ng ito? Hindi ako makikipagtalo sa iyo dahil sinabi mo na si Old Wang ay nalaso ng gupoison. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita. Paano mo inalis ang lason mula sa laso ni Old Wang? O sige, ipapakumbinsi kita. Medikal na pananaw, inirerekomenda ang pangalang ito sa akin. Diagnosis at plano sa paggamot para sa pasyente. Ang una ay pilak na karayom upang maalis ang laso ng Gu. Ang mga karayom ay ibinibigay sa mga pasyente. Kaya ang mamatay ang guworm sa loob ng katawan ng pasyente. Ang pangalawang uri, ihanda ang i-paste ng dugo ng baboy na gustong-gusto ng guworm. Magsagawa ng bloodletting therapy. Pag-aakit ng guworm sa labas ng katawan ng pasyente. Hi Sir Chen, bigyan mo ako ng isang piraso ng dugo ng baboy. Isang walang laman na mangkok at isang maliit na kutsilyo. Okay. Hoy, kapatid na Zhu, ihanda ang mga bagay na ito. Paano mo balak tratuhin ang matandang Wang? Paggamot sa bloodletting. Pagdanak ng dugo. Inililigtas ba nito ang isang tao? Alam mo ba o hindi, ang labis na pagdurugo ay maaaring nakamamatay. Ano ito? Sa katunayan, may mga bulete sa loob ng katawan ni Old Wang. Ito ba ay isang parasito? Ito ang mga lason sa katawan ni Old Wang. Bagamat hindi ko alam na ito ay, paano nga ba ito nakapasok sa katawan ni Wang? Ngunit ngayon ay inilabas na ang guworm. Nakatakas din siya sa panganib na nagbabanta sa buhay. Akala ko ikaw ang may hawak ng guworm. Trick lang ito ng martial world, Hindi ba ako patay? Kuya Wang, gising ka na. Matandang Wang, sa wakas ay gising ka na, napakaganda. Naku, salamat kay Kuya Zhu. Iniligtas mo siya. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay kamangha-mangha. Ang batang ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Hoy, Master Zhao. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sa buong buhay ko, nakilala ako sa medikal na komunidad. Kahit na sa iyo, ang kanyang kapatid na si Duan Er ay hindi mabait. Ngunit ang iyong mga kasanayan sa medisina ay nanalo sa akin. Iniligtas din niya ang matandang Wang. Maaari mong dalhin ang aking buso. Hoy, Master Zhao. Ano ang sinusubukan mong gawin? Maghanap ng isang liblib na kagubatan sa bundok. Pag-alis mula sa larangan ng medisina, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga kasanayan sa medisina. Buntong hininga. Bakit nga ba siya nagretiro sa industriya ng pag-aartista? Hoy, si Master Zhao ay may kumpiyansa. Ito ay nakaranas ng isang dagok sa pagbabawas ng dimensionality. Ngunit ayos lang, pagkaraan ng ilang panahon, babalik na naman siya sa pagretiro. Kasi hindi naman ito ang unang pagkakataon. Kahanga-hanga talaga ang mga kabataan upang magkaroon ng gayong mga kasanayan sa medisina sa murang edad at balang araw ay tiyak na magiging dakilang tao siya. Alainan, masyado kang mabait, Jimmy Wang. Pag-save ng buhay, itinayo ni Sheng ang isang 7 palapag na pagoda. Hindi niya alam kung anong klaseng Pinoy ang nag-aalaga sa kanya. Paano ito nakapasok sa iyong katawan? Pero mas mabuti pang mag-imbestiga ka. Kumuha ka ng 1,000,000 at dalhin mo na lang. Nais kong bigyan si Ain Izu ng isang regalo ng pasasalamat. Hoy, matandang Wang, hindi na kailangan ang bayad na ito para sa pasasalamat. Pagkatapos ng lahat, hindi ko ito ginagawa para sa kadahilanang iyon. Iyan ang pera para iligtas ka. Hindi, kailangan mong kunin ang pera na ito. Kung ayaw mong kunin ito, masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Haha, Kuya Zhu, ingatan mo na lang, haha. Sige, pagkatapos. Hello, gusto kong makatipid ng pera. Kumusta?
Kung wala pang 50,000, pumunta sa Gikith para magdeposito. Gusto kong makatipid ng 100. Yo, hindi ito ang kaklase ko sa high school. Zuk Xiaolong. Matagal nang hindi nagkikita. Matagal nang hindi nagkikita. Ano ang ginagawa mo dito? Narito ako. O, naunawaan ko ito. Kailangan mo pa ring mag-ipon ng 100 yuan, di ba? Yes pareho pa rin ito ng dati. Isang bumkin ng bansa. Kailangan mo pa bang makatipid ng 100 yuan? Gusto kong makatipid ng 1,000,000. Wow, 1,000,000. 1,000,000, aking kabutihan. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito sa buhay ko. Nakita ko na ang napakaraming pera. Hello, sir. Ako ang lobby manager. Gusto mong makatipid ng 1,000,000, di ba? Tutulungan kita na hawakan ito. Walang taktika sa lahat. Muntik ka nang mawala ng pwesto. Napakahalagang kliyente. Tiningnan lang ni Eng Zhao ang iyong impormasyon sa pagkakakilanlan. Nalaman ko na nasa ilalim ka ng pangalan mo. Isang marangyang villa at bukod pa rito. Ang pinakamalaking shareholder ng Zhongshan Private Hospital. At ikaw pa rin, ekotibong pangulo ng Li Group. Maaari rin itong matagpuan. Ganyan. Ang impormasyong ito tungkol sa iyo. Lahat ng bagay ay bukas online. Ang iyong malaking data, ibinahagi ko lang ito ng maikli. Kaya, hindi ito tungkol sa privacy. Mayroon akong isang mapagpakumbabang kahilingan. Sana may time ka. Maaari ba nating kunin ang grupo ng Li? Ang ilan sa mga pondo ay inilalagay sa aming bangko. Li Group taon-taon. Ang kanilang working capital ay higit sa 100 bilyong yuan. Kung pwede lang sana umabot sa ganitong level. Eksklusibong mga kliyente ng SA. Siguradong mag-apromote ako at magtataas. Isang solong kabayo sa patag na kapatagan. Pagtaas pataas. Yes said, pag-iisipan ko na lang. Hoy, libre ba si Xiaolong ngayong gabi? Inaanyayahan kita na ipagdiwang ang aking kaarawan. Karapatan sa Minghudisi. O halika na. Kung hindi ka pupunta, ganyan lang ang nararamdaman ko. Nakakainip na ang mga kaarawan. Okay. Matutulungan mo ba akong patakbuhin ito? Aalis muna ako. Alainan. Hello po sa lahat, nandito po ako. Xiaolong, sa wakas nakarating ka na. Salamat sa pagdalo sa birthday party ko. Ang isang ito ang regalo ko sa iyong kaarawan. Oh my God, ito ang alahas ni Tiffany. Dapat itong gastos ng kaunti. Paano ko ito tatanggapin ng ganito? Hindi ito mahal. Higit sa 500,000 lamang. Ngunit ngayon ang iyong kaarawan. Paano ako magiging stingy? Kaya't huwag kang mahiya. Bilisan mo at kunin mo na. Ano ang tungkol sa 500,000? Ito ay masyadong mahalaga. Shenyan, hindi ka pa masyadong masaya. Higit sa 500,000 yuan. Sa palagay ko ang 500 yuan ay tungkol sa tama. Zhao Wenzhong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nangangahulugan ito. Binigay ito ni Xiaolong sa iyo. Tiffany alahas Diamond Sing Sing ay peking. Isa lang siyang country bumpkin. Paano nila maibibigay ang alahas na nagkakahalaga ng higit sa 500,000? Sigurado ako na ang binigay niya sa iyo ay malamang na peke. Zhao Wenzhong, ikaw ay maliit na. Hindi mo alam kung ano ang mayroon ka ngayon. Gaano kalakas ang maliit na dragon? Sa aking isipan, siya ay isang tao na parang Diyos. Matangkad at makapangyarihan. Lubos na kaakit-akit. Yan, kailan mo ba siya napuntahan? Bulag ka. Ano ang maganda sa kanya? Nagpapasalamat ako kay Xiaolong sa regalo na ito. Ang regalo ko sa kaarawan. Hi Jinky, pwede bang manahimik ka na? Mabuti iyan. Birthday mo ngayon, ikaw ang pinakamalaki. Shenyan bilang kagandahan ng campus. Marami siyang mga tagahanga sa paligid niya. Isa na rito si Zhao Wenzhong. Tingnan ang galit na maliit na tingin na iyon. Patuloy siyang nakatingin sa akin. Kahit hindi niya kilala si Yan. Bakit ka protektahan? Bakit ko kayo aanyayahan? Dumalo sa kanyang birthday party. Ngunit pakiramdam ko ay tiyak na may nangyayari dito. Wala na talaga akong ibang pinapayagan. Kinuha ng lalaki ang aking Yan. Anak, magaling ka sa pagpapakita. Kung may lakas ng loob ka, makipagkumpetensya tayo sa pagkanta. Ang natalo ay makakakuha ng 10 sampal sa mukha ng nagwagi. Naglakas loob ka ba? Zhao Wenzhong, sa palagay ko mas mabuti pang kalimutan na lang ito. Ngayon ang kaarawan ni Chen Yan. Nag-inuman kami at nagkwentuhan. Basta kumanta ng kaswal. Tulad ng alam ng lahat, kumakanta ako at nakuha ko ito. Unang ranggo sa lungsod. Nakilahok siya sa The Voice of Daxia. Pasok ito sa top 36 sa lalawigan. Ako at si Zuk Xiaolong ay tiyak na mawawala. Siyempre, ayaw mong makipagkumpetensya ako sa kanya. Zhao Wenzhong, alam mo naman na ang pagkanta ang lakas mo. Ginagamit mo pa rin ang iyong mga kalakasan. Ikumpara sa mga pagkukulang ng iba. Maaari ka bang mapahiya? Huwag magtago sa likod ng mga babae. Nangangahas ka bang tanggapin ang hamon ko? Ako ay bingi sa tono. Ang pagkanta ay hindi talaga ang kanyang malakas na swing. Na-trigger ang gawain sa pag-check-in. Maghintay sa loob ng 60 segundo. 50 mga sit-up. Magagamit ang mga gantimpala. Tingnan natin ang gawain. Ito ay tiyak na gumagana. Ano ang iyong ginagawa? Bakit ka bumangon at nag-upo? Hindi ko napansin. Si Xiaolong ay may 8 pack na abs, kaya gwapo. Anong klaseng pagkilos ito? Hinahamon ko kayo.
Sa katunayan, nag-sit up ka. Mukhang wala ka ng lakas ng loob. Binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng check-in. Gantimpalaan ang kasanayan sa Diyos ng awit. Anuman ang kanta nito, kumakanta mula sa bibig ng host. Ang lahat ng ito ay nagiging hindi ka panipaniwalang kahanga-hanga. Hindi masama, hindi masama. Alam ko ito, oras na para sa check-in task. Malulutas nito ang sitwasyong kinakaharap ko ngayon. Ngayon ko lang naramdaman na parang nag-iinit. Pumayag ako sa hamon mo. Sa sandaling ang isang salita ay binibigkas, kahit ang karwahe na may 4 na kabayo ay hindi kayang habulin ito. Hindi gumalaw si Xiaolong. Si Zhao Wenzhong ay isang mahusay na mang-aawit. Tinawag pa nga siyang Diyos na kumakanta sa campus. Okay lang, gusto lang niyang gamitin ang sarili niya. Mga kalakasan upang hamunin ang aking mga kahinaan. Pagkatapos ay ipapaunawa ko sa kanya. Ano ang itinuturing niyang kalakasan? Sa aking mga mata, ito ay ang pag-iral lamang ng isang langgam. Napakaganda ng tunog, parang naroon siya. 79 points lang ang nakuha mo. 79 points lang ang nakuha mo. O 100 puntos upang talunin ako. Ngunit kumakanta sa isang setting ng Ang pag-abot sa 79 puntos ay medyo mahirap. Pumili ka lang ng kahit anong kanta para sa akin. Pumili lamang ng isang random na kanta. Zhou Xiaolong, dapat mabaliw ka. Sa palagay mo ba ikaw ang Diyos ng kanta? Kahit anong kanta lang ay sapat na. Pagkanta sa itaas ng 78 puntos. Xiaolong, pumili ka ng kanta na magaling ka. Bibigyan kita ng pagkain. Mag-order ng anumang nais mong marinig. Aawitin ko para sa iyo. Okay. Zhou Xiaolong, aminin mo lang ang pagkatalo. Kung kantahin ko ang kantang ito, makakakuha ako ng pinakamaraming 70 puntos. Ikaw ay isang tao na walang talento sa musika. Gusto kong kantahin ang kantang ito sa 79 puntos. Ganap na imposible. Ang sistema ay naglo-load ng kasanayan sa Diyos ng awit. Matagumpay na naglo-load ang kasanayan ng Diyos sa awit. Host, maaari kang maging masaya hanggat gusto mo. Sino ang nagbukas ng orihinal na mang-aawit? Walang sinuman ang tumugtog ng orihinal na kanta. Ito ang pitch na kinakanta ni Zhou Xiaolong. Oh my God, ano na ang nangyari kay Zhou Xiaolong? Maaari kang kumanta ng napakahusay. Napakaganda ng tunog. Ito ang pinakamagandang bersyon na narinig ko. Walang iba kundi ito. Mas magaling pa sa pagkanta ni Zhao Wenzhong. Ang boses ng pagkanta ni Xiaolong ay perpekto lamang. Hindi lang mga gwapo ang mayaman at napakahusay. Ipinagmamalaki ko ito. Ang malakas na kasanayan ay talagang nawala. Okay, ngayon ay maaari na tayong mag-cash in sa ating mga taya. Tumanggi akong tanggapin ito. Pagkatapos ay maghintay hanggang sa matapos ang 10 sampal. Hindi pa rin ako sumusuko, hindi mo magagawa. Hindi ba't nakakapresko? Zhou Xiaolong, ikaw. Itigil ang pagpindot, itigil ang pagpindot. Bigla na lang akong may problema sa bahay. Aalis muna ako. Isang sampal pa ang natitira para matapos. Kalimutan mo na, ipapatawad kita. Kayong lahat, ipagpatuloy ninyo ang paglalaro, ipagpatuloy ninyo ang pagsasayaw. Huwag mong hayaang mangyari ito dahil sa isa lang. Sinira ni Zhao Wenzhong ang kapaligiran. Sino ka? Bakit mo hinaharang ang aking daan? Excuse me, bigyan mo ako ng sandali. Bata, nagkukunwaring nalilito ka ba o natatakot ka lang? Hindi mo ba alam kung nasaktan mo ang isang tao? Sinasaktan ko ang mga tao. Iswe, sino ang nasaktan ko? Zhou Xiaolong. Hindi mo man lang alam kung sino ang nasaktan mo. Paano ka maglakas loob na maglakad ng mag-isa sa gabi? Ikaw ito. Bakit ang daming tao sa paligid ko? Gusto mo akong sampalin? Sa araw na ito, hayaan mo akong maging Diyos ako. Nawala ang lahat ng mukha niya sa harap ni Chen Yan. Sa araw na ito, babayaran kita ng presyo. O kung gayon, paano mo balak gawin ito? Binabayaran ko ang presyo. Xiaolong, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, lumuhod ka ng masunurin at hawakan mo ako. Linisin ang sapatos. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang video at i-post ito sa online. Pangalawa, iyon ay pilay ng nangingibabaw na lalaki. Haha, bibigyan kita ng pangatlong pagpipilian. Ito ay mula sa amin. Ang mga taong ito ay gumapang sa pagitan ng kanilang mga binti. Hahayaan ko na lang na mabuhay ka, hehehe. I-trigger ang gawain sa pag-check-in. Host, pakiitaas ang iyong binti ng 3 beses. Maaari kang manalo ng mga draw ng premyo. Ang gawaing pag-sign in na ito ay medyo kawili-wili. Hahaha. Binabati kita sa host para sa matagumpay na pag-sign in. Manalo ng isang draw ng premyo kung ang isang loterya ay gaganapin. Kailangan nating sumali sa loto. Sa kasalukuyan ay isinasagawa ang loto. Maging matyaga ka, host. Matagumpay na nabuo ang loto. Congrats sa host para sa pagkakaroon ng War God Sister. Sa daan upang muling makipag-ugnay sa pamilya. Sister War God, napakaganda nito. Sa Diyos ng digmaan na dapat mong asahan. Mula ngayon, sino ang
ang maglalakas loob na mang-aapi sa akin. Anak, mangmang ka ba? Mag-ehersisyo dito. Hinahamak mo ang aking nangingibabaw na kapatid. Oh wow, boss sa kalsada, di ba? Iminumungkahi ko na tumabi ka na ngayon. Kung hindi, darating ang aking tagapagligtas sa lalong madaling panahon. Damn, napakaraming tao ang dinala ko. Paano ka maglakas loob na bantaan ako? Halika, I-lock mo siya para sa akin. Bugbugin siya sa isang vegetative state. Tumigil ka na. Sukaylin, ang nangungunang babaeng mandirigma ng Daxia. May otoridad siyang kumilos muna at magulat kalaunan. Napakalaking figura. Paano siya narito? Sa katunayan, siya ang numero unong babaeng diyosa ng digmaan. Ito ay kahanga-hanga. Nandito na ang mabait na kapatid. Sis! Hinalikan niya ako sa harap ng napakaraming tao. Hindi ka ba natatakot na sirain ang dignidad ng Diyos ng digmaan? Lahat ng kapatid na babae na ibinigay ng sistema ay nagbibigay ito ng makapangyarihang alaala. Tinatrato na niya ako na parang sarili niyang nakababatang kapatid. Hindi na talaga kailangan ng maraming paliwanag. Hinalikan ko ang nakababatang kapatid ko. Sino ba naman ang maglakas loob na magsalita? Kami ay nakatadhana. Sa katunayan, mayroon siyang kapatid na babae na diyosa ng digmaan. Paano ito makukuha ni Zuxia Olong? Napakalakas na suporta. Marami sa inyo ang paligid sa aking kapatid. Sinusubukan mo bang ibuli ang aking kapatid? May hinihingi sa iyo ang Diyos ng digmaan. Ikaw ba ay bingi o pipi? Hindi mo ba naririnig yan? Ang Diyos ng digmaan. Narito ang nangyari. Lahat ng mga manliligaw na ito ay dinala sa kanya. Ngayon lang, sinabi niya na gusto niyang si Zuxia Olong ay nasa nakamamatay na sitwasyon. Sinabi rin niya na gusto niyang kunin ito. Si Zuxia Olong ay naiwan sa isang vegetative state. Ang bagay na ito ay tungkol sa akin. Ito ay ganap na walang kaugnayan. Panginoong Diyos, tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ang kontrabida na unang nagrereklamo. Papatayin kita. Alainan. Okay. Aso lang ang nag-aaway na aso. Tanggapin sila at parusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung gusto mong umalis, iwan mo na ako. Halika na. Sis, bakit ka nakatingin sa akin ng ganoon? May bulaklak ba ako sa mukha? Iniisip ko lang na kapag mas tinitingnan ko siya, mas maganda ang hitsura niya. Ilang taon nang wala sa bahay ang kapatid ko. Lagi kaming malayo sa iyo ng kaunti. Sa pagkakataong ito, 1 linggo na ang bakasyon ng ate ko. Halika, pumunta tayo sandali sa bahay ng ate ko. Nais kong magkaroon ng isang mahaba, buong gabi na pag-uusap sa iyo. Okay, halika na. Wow, napakalaki ng vilya mo. Nasaan ang malaking hiwa? Ito ang digmaan ng Diyos. Kapag ang isang regalo ay ibinibigay sa iyo. Kung kinakailangan, maaari nitong palitan ang aking ganap na otoridad. Ngunit ito ay sa iyo. Hindi ba't hindi nararapat na ibigay ito sa akin? Kung ano ang mayroon ang kapatid na babae ay ang nakababatang kapatid na lalaki. Bibigyan kita ng isa pa. Ang master ng sekta ng Vermilion Bird Sect ay si Dangdang. Ang pinuno ng Vermilion Bird Sect. Ano ito? Ang Vermilion Bird Gate ay binabantayan ko noon. Ang templo ng Diyos ng digmaan na itinatag ng seguridad sa hangganan. Isa sa 4 na pintuan sa ilalim ng jurisdiksyon nito. Ang 3 pang pintuan ay itim na pagong, azure dragon, at white tiger. Ang Vermilion Bird Sect ay ang pinakamalaking organisasyon. Maaari mong ipadala ang Vermilion Bird Sect. Anumang puwersa ay nasa iyong kamay. Sa kasong iyon, walang tao sa Bobay City. Ano ang nangangahas mong gawin sa iyo? Maganda ang tunog. Ngunit bilang pinuno ng sekta ng Vermilion Bird Sect, marahil ay natatakot ang mga tao sa ibaba. Hindi ka naman masyado nakikinig sa akin, di ba? Huwag kang mag-alala, ang mga taong inayos ko para sa iyo. Walang sinuman ang nangahas na sumuway. Bukas, dadalhin kita sa pagkikita. Mga pinuno ng iba't ibang kagawaran. Ipaliwanag ito sa kanila. Pagbati, Panginoong Diyos ng digmaan. Sa araw na ito, pinagsama-sama ko kayong 4. Gusto ko lang ipakilala sa iyo ang isang bagay. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Zuxia Olong. Mula ngayon, siya ang magiging pinuno ng sekta ng Vermilion Bird Sect. Kamusta? Ako si Zuxia Olong, ang nakababatang kapatid ng Diyos ng digmaan. Nagpapakita siya ng aura ng isang loser. Karapat-dapat din siyang mamuno sa Vermilion Bird Sect. Ang Diyos ng digmaan, ang iyong desisyon ay hindi nararapat. Ang aming Vermilion Bird Sect, walang sinuman ang bumangon sa pamamagitan ng mga koneksyon. Dati, kahit anong sabihin ko ay napupunta. Ang 4 na dakilang matatanda ay hindi kailanman tumutol. Ano ang nangyayari ngayon? Ang 4 na dakilang matatanda. Maaari mong hayaan ang aking kapatid na subukan ito. Siya ay lubos na may kakayahan. Buntong hininga, hindi ito tungkol sa kakayahan. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Maliban na lang kung matatalo niya ako. Nakumbinsi din nito ang masa. Sigurado, Sia Olong, hindi mo alam ang martial arts. Huwag kang mag-alala. Sa katunayan, ang 4 na dakilang matatanda. Siguro dahil masyado ka pang bata. Sabihin lamang ang ilang magagandang salita. Lahat ng bagay ay may kauna-unahang pagkakataon. Maniwala ka sa akin, maaari pa rin akong gumawa ng kaunting kasanayan. Nasa akin pa rin ang 7 Damage King Dominating Fist na hindi ko pa nagamit. Gamitin ito bilang isang uri ng pagsasanay. Maaari mong subukan
subukan ito. Yesi, siya talaga ang nakababatang kapatid ng Diyos ng digmaan. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob ay hindi mabuti. Subukan ang iyong mga kasanayan dito ngayon. Maaari kong ibigay sa iyo ang isang kamay. Buntong hininga, hindi mo na kailangang pabayaan ako, alam mo na. Parehong mga kamay ang ginagamit. Paano kung bibigyan kita ng 3 galaw pa? Huwag kang maging mayabang, maliit na kapatid. Ang Diyos ng digmaan, ikaw, ang iyong nakababatang kapatid, ay nakatingin pa rin sa akin. Yesi, ako ay isang master level expert. Ngunit dahil sinabi mo iyon, hindi ko maitatanggi ang pagbibigay sa iyo ng mukha. Sige, ako na muna. Matanda, mag-ingat ka na lang sa akin. Ahem, buntong hininga. Ahem, ano ang iyong ginagawa? Malubhang nasaktan ang aking kapatid na babae. Pakiramdam ko ay lubos akong mahina. Lahat ng kapangyarihan niya ay nawala ng pag-asa. Grand Elder, bakit mo ako inambus? Hahaha, ang Diyos ng digmaan. Hindi mo inaasahan iyon, hindi ba? Kung hindi dahil sa pagkukunwaring duel, hindi mo rin kukunin ang iyong inilantad ang mga pagkukulang. Sa katunayan, kinuha mo ang pinuno ng Vermilion Bird Set. Kapag ang posisyon ay ibinigay sa batang ito, alam na naming dati ako ay nasa ilalim mo. Natatakot pa rin kami sa iyo. Paggalang sa iyo, ngunit hindi ka lumaki kahit isang buho. Ang binata mula sa Key ay dumating upang mamuno sa Vermilion Bird Set. Tumanggi kaming tanggapin ito. Iyon lang ang para sa araw na ito. Ikaw at ang iyong kapatid ang gumawa nito. Tayo na ang bahala sa Vermilion Bird Set. Commander ng War God Hall. Hahaha, ang Diyos ng digmaan. Paumanhin. Iskrep ka namin sa pamamagitan ng Lingxi hanggang sa buto. Kapag nabalitaan, sinasabi nila na ikaw iyon. Ang iyong kapatid ay may hindi wastong pag-iisip tungkol sa iyo. Pagkatapos ay papatayin kita. Pagkatapos ay pinatay namin siya. Ipaghiganti ka, hahaha. Kasuklam-suklam. Natatakot ako na baka maging leader ng sekta ang kapatid ko. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit kailangan mo akong patayin. Sa katunayan, matagal ka nang nagtataglay ng mga rebelding intensyon. Tama iyan. Kaya, Panginoong Diyos ng digmaan, magpahinga ka at maglakbay ka. Hinawakan ng buto gamit ang kanyang mga kamay. Alainan, 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 alainan. Ano ang ginagawa ng batang ito? Paano niya masasaktan ang kanyang sarili? Huwag mong isipin na siya ay isang mababang antas lamang ng laki. Sa ngayon, ang Diyos ng digmaan at siya ay dapat na mamatay. Bilisan mo at patayin mo muna si Sukailin. Pagkatapos ay patayin mo siya at gawin mo ito sa isang estado ng kabaliwan. Sa wakas ay magagamit na ang 7 pinsala na King 8 Fist. Walang sinuman ang dapat mag-isip na saktan ang aking kapatid na babae o hayaan akong mamatay. Kahit na ang mga mapang-akit na galaw at trick ay nangangahas na manindigan sa malakas na. Panoorin mo akong tapusin ka sa isang suntok. Anong klaseng suntok ito? Hari ng kanlurang bundok Overlord Fist. Ngayon ay ikaw na ang bahala. Wow! Sis! Nalutas na ang krisis. Hindi inaasahan ni Xiaolong na ganito kakalakas. Iniligtas mo ang aking kapatid na babae. Iniligtas niya ang buong War God Hall. Sa buong Daxia. Sis, huwag kang umiyak. Kung patuloy kang umiiyak, magiging isang maliit na tabikat ka. Hindi maganda ang hitsura nito. Hoy! Nasaan ang nakababatang kapatid? Ngayong gabi, isang malaking bituin ang darating. Magkakaroon kami ng concert dito sa Metro Manila. Nakakuha ako ng 2 ticket. Panoorin natin ito ng sama-sama. Hoy! May oras ka ba ngayong gabi, kuya? Nandito na ang big star na si Denkiki. Magkakaroon ng concert ang ating bayan. Nag-book ako ng 2 ticket para sa unang hilera. Sumama ka sa akin upang makita ito. Okay. Bro, pakipansinin ang phone na ito. Bakit lahat sila ay magkakapatid? Ilan ba talaga ang kapatid mong babae? Marami na ang natitira. Magtapat ng tapat. Okay, pati na rin kayo, 3 na ang kabuuan. Ngunit maaaring marami pang iba sa hinaharap. Mahal.